Mr. Silent Channel. Kabanata 1181 hanggang 1190. Tumawa si Zhang Xin, tama ako, at tama ang narinig mo. Mula ngayon, ikaw na ang Tang Sect Master. Karamihan sa mga Sect Masters ng Tang Sect noong nakaraan ay kasabay na hawak ng Palace Master Dao Luo. Ang henerasyong ito ay walang exception. Sa makatuwid, ito ay palaging ang Sect Master ng malupit na tao. Ngunit dahil sa mga pangangailangan ng kalaliman, at ang bastard ay naging malupit at hindi matuwid, at tumakbo sa malayo sa loob ng maraming taon. Ngayon ay matagal ko nang gusto ang multa. Na magbitiw bilang Tang Sect Master at inirekomenda kayo ako at si Tang na pag-usapan na ito ng senior management ng sect, at wala silang pagtutol, mula ngayon, ikaw na ang Sect Master ng Tang Sect. Bilang Tangmen Sect Master, naglakbay ako sa Star Luo Empire at Daoling Empire. Sino pa ang magtatanong sa iyong pagkakakilanlan? Ang problema ay malulutas. Sa huli, maluwag na ngumiti si Zhang Xin. Hindi ganoon. Napalunok si Tang Wulan ng laway. Kahit anong tingin niya rito, pakiramdam niya ay tila umiiwas sa responsibilidad ang amorous na si Dao Luo na nasa harapan niya. Ano ang sitwasyon? Naging master ka na ba ng Tang Sect ng ganito? Maging ang master ng Tang Sect na ang Dao Luo Palace ay nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Bakit hindi? Subordinate Dao Luo Hall Deputy Head Zhang Xin, bisitahin ang Sect Master. Gaya ng sinabi niya, ang madamdaming si Dao Luo Zhang Xin ay direktang ikinulong ang kanyang mga kamao gamit ang dalawang kamay at yumuko kay Tang Wulan. Natakot si Tang Wulan na parang kuneho, at tumalon siya sa gilid ng patayo. Ziamian, huwag kang magbiro, okay, ako. Shut up. Ang ganitong bagay, sa tingin mo ba ay magbibiro ako sa iyo? Bumagsak ang mukha ni Zhang Xin, Wulan, dapat mong malaman kung gaano kalaki ang responsibilidad mo sa iyong mga balikat. Wala kang sapat na kapangyarihan. Makukumpleto ng mga tao ang muling pagtatayo ng Shrek Academy. Ang unang bagay na kailangan mong gawin upang muling itayo ang Academy ay ang magkaroon ng kakayahang lumaban sa lahat ng puwersa ng oposisyon. Nasa iyo ba ito? Kahit na dahan-dahan kang mag-ipon, balang araw ikaw ay magiging isang antas ng iyong lakas, kaya mong gawin. Ito. Ang kailangan mong harapin ay ang buong federation. Ang master ng Tang Sect, syempre, ay magdadala sa iyo ng mas maraming pressure at mas maraming responsibilidad, ngunit sa parehong paraan, pagkatapos mo lamang maging Sect Master, maaari mong pakilusan ang lahat ng resources ng Tang Sect sa kalooban para gawin kung ano ang gusto mong gawin. Ikaw ang pinuno ng 7 Shrek Monster sa kontemporaryong panahon. Kalahati ng lahat ng mga asset ng Tang Sect, maaari mong pakilusan ang lahat ng mga mapagkukunan ng Tang Sect ng kusa mong gawin. Ang aming desisyon ay hindi ginawa ng bulag, ngunit ginawa pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang. Lahat kami ay susuportahan ka sa likod ng mga eksena, ngunit kami ay talagang lalabas at magagawang sumigaw sa dulo upang muling itayo si Shrek, ngunit ikaw lamang ang maaaring muling buuin ang Shrek. Ang kailangan ngayon ay ilagay ang iyong sarili sa tuktok ng sangkatauhan sa lalong madaling panahon, hindi lamang para sa lakas, kundi para sa kapangyarihan. Sa pakikinig sa mga salita ni Zhang Xin, ang mga mata ni Tang Wulan ay bahagyang nanigas, ngunit kailangan niyang aminin na ang sinabi ng madamdaming Dao Luo na ito ay napakamakatwiran. Kung aasa ka na lang sa sarili mo, kahit idagdag mo pa ang mahigit 200 na estudyante sa kolehiyo, gaano katagal sila makakaipon at maaayos bago nila tunay na maibalik ang kolehiyo? Hintayin ang mga taong ito na sumanib sa lipunan at pagkatapos ay bumuo ng kapangyarihan. Pabayaan na lang kung magtagumpay man, ilang dekada pa siguro ang lumipas. Sa oras na iyon, hindi rin sila sigurado na muling itayo si Shrek. Ang bagay na ito ay hindi minamadali. Mayroon kang hanggang 3 buwan na oras ng pag-iisip. Hindi ka namin pipilitin. Kung sa wakas ay magpasya kang hindi tanggapin ang posisyon ng Tang Sect Master, ako mismo ang pupunta sa Star Luo Empire at sa Daoling Empire. Ngunit, kailangan mong maunawaan na ako ay mula sa Tang Sect, at hindi ako kabilang sa Shrek. Maaari naming suportahan ang muling pagtatayo ng mga mapagkukunan, ngunit sa amin, maaari naming suportahan ang muling pagtatayo ng Shrek. Pangako ko sa iyo, sabi ni Tang Wulan sa malalim na boses. Mabigat ang simpleng 4 na salita mula sa kanyang bibig. Sa maikling panahon na ito, nagbago ang kanyang mga iniisip at marami na siyang naisip. Naunawaan niya na tama si Zhang Xin. Upang muling itayo si Shrek, kailangan muna niyang maging mas malakas at ang lakas na kinokontrol niya. Okay. Manman, dapat mong gawin ang iyong bahagi. Tumingin si Zhang Xin kay Tang Wulan ng may pasasalamat, kung ganito ang sitwasyon, dapat gawin ang bagay na ito sa lalong madaling panahon. Kung aalis ka sa loob ng 3 buwan, dapat mong gawin ang buong paghahanda para sa 3 buwang ito. At makasigurado ka, tiyak na hindi ka nag-iisa sa laban. Nandito ka sa pagkakataong ito para kunin ang Holy Spirit Dao Luo. May surpresa para sa iyo. Sumama ka sa akin. Talagang napakalaki ng underground world ng Tangmen. Sa pamumuno ni Zhang Xin, sumakay si Tang Wulan ng 2 pang elevator at dumaan sa 2 tunnel. Sa panahon, gumawa din siya ng isang bagay na katulad ng isang maliit na tren, at sa wakas maging ang kanyang sarili.
Sa wakas ay nakarating na ako sa aking destinasyon nang hindi ko alam kung nasaan ako. Matapos dumaan si Tang Wulan sa isang metal na gate sa ilalim ng pamumuno ni Zhang Xin, sa sumunod na sandali, ang kanyang buong katawan ay naging matigas. Kinusot muna niya ang kanyang mga mata, at pagkatapos, mabilis siyang umusad ng ilang hakbang na tuwang-tuwa, malabo na ang kanyang mga mata. Ang banal na espiritong si Daoluo ay narito, at kumpara sa panahon noon, si Yali ay parang ibang tao. Matagal na kasing puti ng nyebe ang mahaba niyang buhok, bagamat mukha siyang binata, pero parang hindi gaanong nagliliwanag ang buong pagkatao. Ang pagbagsak ni Qingtian Daoluo Yunming ay talagang tumama sa kanya ng sobra. Ngunit sa sandaling ito, hindi nag-iisa si Holy Spirit Daoluo, may kausap siya sa tabi niya. Ang taong ito ay kulay abong ngunit napaka-energetic, nakasuot ng Jingchai na tela, at mukhang isang ordinaryong matandang babae. Ngunit nang makita siya ni Tang Wulan, halos tumalon siya sa kinatatayuan. Dahil siya ang pinakamahabang henerasyon ng Shrek Academy, may ningning ng araw at buwan, ang liwanag at madilim na Daoluo Dragon Yeyu, na kilala bilang Light and Dark Dragon Emperor. Ang Shrek Academy ay isa sa dalawang matinding Daoluo na yumanig sa mundo, at tulad ng Sky Daoluo, isa rin itong 4-character Battle Armor Master, ang isang ito. Noong araw na iyon, bago pumutok ang nakapirming kagamitan sa antas ng Killing God na Artilleria na ginagabayan ng kaluluwa, ang liwanag at madilim na emperador ng dragon ay pumailan lang na sa hangin upang harapin ang isang malakas na kaaway. Nang maglaon, naisip ni Tang Wulan na siya ay nahulog din sa labanang iyon, ngunit hindi inaasahan na ang maliwanag at madilim na Daoluo na ito ay narito, kasama ang banal na espiritong si Daoluo. Ang pagkakaroon ng Extreme Daoluo ay talagang napakahalaga, masyadong mahalaga para sa muling pagkabuhay ng Shrek Academy. Paanong hindi matutuwa si Tang Wulan kapag nakita niya siya? Ang mas ikinagulat niya ay hindi lang ang dalawang title Daoluo ang naruroon, may nakita rin siyang mga pamilyar na figure. Sina Lan Muzi at Tang Yinmeng, ang dalawang master at sister ng Inner Courtyard, ang nag-host para sa kanila sa Si God Fate Blind Date Conference. Marami ring mga nakatatanda sa loob ng patio, mga kapatid sa paaralan, at mga batang babae sa paaralan na dapat ay nasa loob ng patio at namatay kasama ng Si God Island. Hindi gaanong marami, halos wala pang 30 tao, ngunit ang average na edad ng 30 taong ito ay higit sa 30 taong gulang. Walang alinlangan na sila ang lahat ng mainstay ng Inner Courtyard noon. Buhay pa sila. Tinapik ni Zhang Xin ang balikat ni Tang Wulan, matagal ko nang sinabi sa iyo na hindi ka lumalaban ng mag-isa. Ito ay hindi na isang katanungan ng pakikipaglaban ng mag-isa. Nandoon pa rin si Light and Dark Daoluo Longyeo, at napakaraming estudyante sa loob ng courtyard sa akademya, halos karamihan sa kanila ay mga senior ng Tang Wulan. Ang kapangyarihang ito ay mayroon ng mahalagang posisyon. Sa kanila, magiging mas madali ang muling pagkabuhay ng Shrek Academy. Nakita niya ang lahat, at natural na nakita siya ng lahat. Ang mga tao dito ay likas na naiiba sa mga nakaligtas sa ilalim ng lawa. Alam nila na si Tang Wulan ay buhay pa, at lahat sila ay napangiti nang makita siyang paparating. Tila tumatanda na si Light and Dark Daoluo Longyeo, tanging ang mga matang iyon lamang ang malinaw tulad ng dati. Nakita ko na ang dalawang korona, mga nakatatanda. Puno ng pananibik ang boses ni Tang Wulan. Ang emosyon ni Holy Spirit Daoluo Yali ay tila mas kalmado kaysa dati, at bahagyang tumanggaw siya kay Tang Wulan. Matapos makita ng maliwanag at madilim na Daoluo Longyeo si Tang Wulan, bahagyang lumiwanag ang kanyang mga mata, na parang may natuklasan siya. Kaagad pagkatapos, naramdaman ni Tang Wulan ang pag-freeze ng hangin sa paligid niya. Hindi iyon ang oras na tumigil, ngunit ang lahat ng mga molekula ng elemento ng katangian sa kanyang pangunawa ay lahat ay tumitigil sa sandaling ito. Ito ay. Kaagad pagkatapos, ang mga elemental na elementong ito ay dumikit sa kanya, at inutusan ni Tang Wulan ang mga elemental na elementong ito na huminto halos hindi na mamalayan. Biglang naging magulo ang mga elemento sa paligid. Ang pakiramdam ng iba ay may mga pagbabago sa enerhiya sa hangin, at tila naging malapot ang hangin sa paligid. Isang kakaibang kulay ang kumislap sa walang Diyos na mga mata ni Holy Spirit Daoluo, at tumingin siya kay Tang Wulan ng may pagtataka. Isang ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Zhang Xin, nakatayo kalahating hakbang sa likod ni Tang Wulan. Ang pagbabago-bago ng enerhiya sa hangin ay tumagal lamang ng maikling panahon bago bumalik sa normal. Sina Light at Dark Daoluo Longyeo ay tumanggaw kay Tang Wulan, napakabuti. Hindi ko natupad ang inaasahan ni Yunming. Magaling ka. Paanong hindi maintindihan ni Tang Wulan sa oras na ito na ang elemental na pagbabago ngayon ay isang pagsubok ng pinakamataas na kapangyarihan ng Shrek Academy sa harap niya. Walang duda na si Longyeo ay isa ring espiritual na kapangyarihan ng espiritual na kaharian, ngunit sa parehong kaharian, hindi alam kung ilang beses na mas malakas kaysa sa kanya. Naramdaman niya kaagad ang antas ng kanyang espiritual na kapangyarihan sa oras na ito. Pagkatapos ng mga araw na ito ng paglilinang, ang espiritual na kaharian ng Tang Wulan na mental na kapangyarihan ay matagal nang naging matatag.
Ngunit sa ngayon, hindi pa rin niya alam kung hanggang saan ang espiritual na kaharian ay maaaring mapabuti sa hinaharap. Kung tutuusin, wala ito sa kaalamang natutunan niya noon, at malayo pa siya sa ganitong antas. Sina Lan Muzi at Tang Yinmeng ang nagkusa na humakbang pasulong. Bilang mga master sa loob ng courtyard, ngumiti si Lan Muzi at sinabing, "Wulan, welcome back." Halos mabulunan si Tang Wulan, nakakatuwa talagang makita ang nakatatanda. Nagkatinginan sina Lan Muzi at Tang Yinmeng at ngumiti, ngunit sa kaibuturan ng kanilang mga mata, isang dampi ng kalungkutan ang nagkataon. Sinabi ni Long Yeo kay Tang Wulan, "Bakit ka nandito ngayon?" Sinabi ni Tang Wulan, "Nais kong umalis sa ilalim ng korona ng banal na espiritu. Hindi ko inaasahan na ganito ang mangyayari sa Tang Sect. Sa mga kondisyon ng underground world ng Tang Sect, hindi ko alam na ito ay mas mahusay kaysa sa kanlungan sa Haishen Lake. Magkano?" Walang alinlangan na isang mas mahusay na pagpipilian upang manatili dito, hindi banggitin ang pagkakaroon ng Guangdan Daoluo at maraming mga nakatatanda, hindi na kailangang kunin sila at umalis. "Saan pupunta? Nasaan si Wu Changkong?" Sabi ni Long Yeo. Nagulat si Tang Wulan, "Miansaya, alam mo ba kung ano ang nangyayari kay Teacher Wu?" Sinabi ni Long Yeo, "Bilang pinakamatanda sa Shrek Academy, hindi ko ba malalaman na may kanlungan? Ang bawat galaw nila ay nasa ilalim ng aming mga tingin. Ang batang si Wu Changkong ay gumawa ng magandang trabaho. Hindi ko sila dinala dito noon dahil nag-aalala ako na magkakaroon ng immature o unstable na pag-iral sa mga disipulo sa panlabas na patio. Mahigit 1 taon na silang dinala dito. Oo. Dalhin ang mga alagad ng Shrek Academy sa kanlungan dito, hindi ko alam kung gaano kahusay kaysa sa pananatili doon. Ang Tang Sect ay mayaman sa mga mapagkukunan, at ang lahat ay hindi na problema." Tuwang-tuwa si Tang Wulan, "Mahusay. Pagkatapos ay babalik ako at aanyayahan si Teacher Wu na pumunta." Kinaweyan ni Long Yeo ang kanyang kamay, "Huwag magmadali. Sumama ka sa akin." Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at naglakad papunta sa isang silid sa tabi niya, at tumanggaw sa kanya ang Holy Spirit Daoluo Yali. Sinundan ni Tang Wulan si Light at Dark Daoluo sa silid, at automatikong nagsara ang pinto. "Sabihin mo sa akin ang tungkol sa iyong espiritual na kaharian, paano mo ito naabot?" Diretsyong tanong ni Long Yeo. Sinabi ni Tang Wulan, "Ito ay nasa panig ng Blood God Legion." Sa sandaling ito, maikli niyang ikinwento ang kanyang karanasan sa Blood God Legion, ngunit hindi binanggit ang binhi ng buhay. Pagkatapos ng lahat, ang binhi ng buhay ay masyadong sensitibo. Mas mabuting itago ang lihim na ito bago lumaki ang puno ng buhay. Nang marinig ang sinabi niya, bihirang magpakita ng pagtataka si Long Yeo, "No wonder, no wonder. Ano ba ang tinutukoy mo?" Tumingin si Tang Wulan kay Long Yeo na may kaina-hinala. Bahagyang ngumiti ang mukha ni Long Yeo, "Hindi katakataka na sinabi sa akin ni Zhang Xin noong araw na iyon na ikaw ang magiging master ng kontemporaryong Tang Sect. Sinabi ko kung paano siya at si Cao Dezi dalawang magnanakaw ng manok ay magiging bukas palad, hayaan mong pakilyusan ang lahat ng mga mapagkukunan. Ito ay naging isang magarbong, ikaw ang bagay na kinikilala ng eroplano." Saglit na natigilan si Tang Wulan, "Pagkilala ba ng eroplano ang pagpapahalaga sa akin?" Sinabi ni Long Yeo, "Mukhang hindi mo pa rin naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagkilala sa isang eroplano. Anumang eroplano ay isang individual na nag-iisa sa mundo, kahit na ang God Realm ay isang eroplano din. Ang isang eroplano ay nahahati sa pataas at pababa sa mataas na lupa. Ang eroplano na nagsilang ng matataas na antas na matatalinong nilalang ay tinatawag na high-level na plane sa mas mataas na antas ng pag-iral kaysa sa mas mataas na antas ng plane sa panahon ng mas mataas na antas. Maaaring tawaging mga Diyos." Gumalaw ang puso ni Tang Wulan, nakikinig ng mabuti sa pagsasalaysay ni Long Yeo. Bilang veterano ng Shrek Academy, o kahit na ang pinakalumang nauna sa mundo ng Panginoon ng Espiritu, hindi alam ng maliwanag at madilim na Daoluo kung gaano na ito katagal sa limitasyon ng antas ng Daoluo. Walang alinlangan na siya ay nag-aalala tungkol sa pagkakaroon ng isang mas mataas na antas. Ang pag-unawa at karanasan ay talagang ang pinakasagana. Ang pakikinig sa kanyang pag-uusap tungkol dito ay magiging pagtuturo para sa iyong hinaharap na paglilinang at mga layunin. At ang pagkakaroon ng anumang eroplano ay resulta ng paghahati ng enerhiya ng buong universo. Ang mga split energies na ito ay lilito sa iba't ibang sitwasyon. Ang ilan ay direktang mamamatay, at ang ilan ay magiging nakamamatay na pag-iral at kalaunan ay mamamatay. Mayroon ding ilan ay magiging mga planeta tulad ng ating Daoluo Star. Sa prosesong ito ng pagbabago, ito ay kinalkula sa daan-daang milyong taon. At kapag ang ilang mga eroplano sa wakas ay nagsimulang magsilang ng kanilang sariling kamalayan, ito ay may posibilidad na ma-promote sa isang mataas na antas ng eroplano. Ang pinakamalaking tampok ng isang mataas na antas ng eroplano, kakasabi ko lang na, ito ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng matalinong buhay. Sa prosesong ito, ang eroplano mismo ay dapat magkaroon ng isang tiyak na halaga ng karunungan. Ang aming Daoluo Star ay isang eroplano.
Sa proseso ng patuloy na ebolusyon, ang mga kaluluwang hayop ay ipinanganak at ang aming mga tao ay ipinanganak, at ito ay nabuo hanggang sa araw na ito. Ang Panginoon ng eroplano ay talagang ang buong Dauluo Star. Ang Dauluo Star ay maaaring ituring bilang isang mataas na antas ng pag-iral sa eroplano. Ito ay hindi lamang nagsilang ng buhay at karunungan, ngunit lumikha din ng batas na pagmamay-ari ng Dauluo Star. Iyon ay martial arts. Kaluluwa, ang martial soul na taglay ng mga tao, at ang kapangyarihang taglay ng mga soul beast na ito. Karunungan ng buong planeta at nagtataguyod ng pag-unlad ng planeta. Ayon sa normal na sitwasyon ng ebolusyon, ang mga tao ay patuloy na mag-evolve, at pagkatapos nilang mag-evolve sa isang tiyak na antas, sila ay aakyat sa God Realm. Sa background ng Dauluo Star, hindi man lang inaalis na pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon, ang mga tao na bumangon mula sa Dauluo Star patungo sa God Realm ay tunay na makokontrol sa buong God Realm. Dulo so as to feed back the X Realm. God Realm ito ang direksyon ng ebolusyon na pinili ng Dauluo Xing Plane. Sa kabaligtaran, walang nag-iisip na may nangyari mga 10,000 taon na ang nakalilipas. Hindi alam ng God Realm kung bakit ito nawala. Siguro alam ito ng Lord of the Plane, pero hindi namin alam. Basta ang alam lang namin ay nawala na ang God Realm. Pagkatapos noon, malaki rin ang impact sa Dauluo Plane namin. Kung pag-aaralan mong mabuti ang kasaysayan, makikita mo na sa nakalipas na 10,000 taon, ang bilang ng limitasyong dulos na lumitaw sa mga tao ay higit pa kaysa sa nakaraang 10,000 taon. Bagamat hindi ito may kukumpara sa panahon ng henerasyon ng mga talento, ang mga tao talaga. Ito ay naging mas malakas, at ang mabilis na pag-unlad ng soul lead ng teknolohiya ay maaaring nauugnay sa lahat ng mga mapagkukunang ito ng tao. Ang Panginoon ng eroplano, at ang kapangyarihan ng eroplano ang tahimik na nagtutulak dito, ang mga tao ay napakabilis lamang na umunlad sa nakalipas na 1,000 taon, na may ganap na kapanahunan ng lumilipad na mga gabay ng kaluluwa at mga meka, ang mga tao ay nagsimulang umunlad patungo sa kalawakan at tuklasin ang pagkakaroon ng ibang mga planeta. Nang marinig ang sinabi ni Guangdan Daoluo, medyo matamlay si Tang Wulan. Ang mga pahayag na ito ay nasa ibang antas na. Habang iniisip niya kung paano muling itatayo si Shrek, sa ilalim ng korona ng Light at Dark Daoluo, ang iniisip niya ay ang problema sa pagitan ng mga eroplano at eroplano. Nagpatuloy si Long Yeo, kung wala ang God Realm, ang direksyon ng ebolusyon ng ating Daoluo Star Plane ay tiyak na naapektuhan ng husto. Kaya't ang Lord of the Plane ay gumawa ng ganoong pagpili. Gayunpaman, mula sa kasalukuyang sitwasyon sa paghusga dito, maaaring may problema sa kanyang pagpili. Ibig sabihin, ang bilis ng ating pag-unlad ng tao ay lumampas sa kanyang pasya. Ang mabilis na pag-unlad ng soul-guided na teknolohiya ay lubos na nakaapekto sa planeta, lalo na ang buhay na mga mapagkukunan. Ito ay ang kakulangan ng mga mapagkukunan sa Daoluo Continent sa ilalim ng sitwasyong ito. Ang mga mapagkukunan sa Daoluo Continent ay ganap na hindi maihahambing sa dati ay may posibilidad na mapagod sa hinaharap, ang mga kaluluwang hayop ay mawawala, at ang ekolohiya ay magiging masama kapag tuluyang nawasak ang Daoluo. Kaya, sa oras na ito, ang Lord of the Plains ay gumawa ng mga pagsasaayos. Bagamat hindi natin alam kung ano ang mga partikular na pagsasaayos. Ngunit ito ay malamang na mahulog sa iyong henerasyon. Ang pag-unlad ng kalawakan ay naging isang hindi maiiwasang kalakaran, at kasabay nito, ang Panginoon ng eroplano ay dapat ding naisin na kontrolin ang ekolohiya. O, upang manloob ang mas maraming buhay para sa kanyang sariling paggamit. Ang aming Shrek Academy's Pavilion Master ng Sea God Pavilion mga 15 henerasyon na ang nakalipas ay buong tapang na nag-isip na ang dahilan kung bakit ang Abyss Plane ay maaaring icon actor sa aming Daoluo Continent Plane ay malamang na ang eroplano ng aming Daoluo Plane. Sinadya ito ng Panginoon. Ito ay upang humanap ng mga pagkakataon na maagaw ang enerhiya ng kalaliman. Ang pangungusap na ito ay nakagugulat kay Tang Wulan, ano? Ibig mong sabihin, ang Abyss Plane ay talagang dinala ng aming eroplano. Umiling si Long Yeo at sinabing, ito ay hula lamang. Hindi natin alam kung ano ito. Mas malamang na ang Abyss Plane ay dumating sa atin at aktibong gustong lumunin tayo. Pagkatapos ng lahat, mula sa antas ng Lord of the Plane mula sa isang punto ng view, ang Abyss Plane ay mas malakas. Ngunit mula sa pananaw ng buong eroplano, ang ating dulo ay mas malakas kaysa sa kanilang eroplano. Mabilis na gumalaw ang utak ni Tang Wulan, iniisip ang mga salita ni Long Yeo, ibig mong sabihin na ang banal na monarko sa Abyss Plane ay mas malakas kaysa sa ating Panginoon ng eroplano, ngunit sa pananaw ng buong eroplano, tayo ay mas malakas. Ang ilan. Tumango si Long Yeo, mauunawaan iyon. Mula sa pananaw ng paghahati ng enerhiya ng kosmiko, ang Abyssal Plane ay mas malakas, dahil ang Abyssal Plane ay nahati sa parehong oras na halos nagsilang ito ng sarili nitong kamalayan. Sa antas na ito ay kinakailangan. Ito ay mas malakas kaysa sa aming Daoluo na eroplano. Ito ay direktang sinimula ng kanyang sarili at mas malakas, at ito ay nagsimulang maging mas malakas sa pamamagitan ng patuloy na paglunok, at ito ay tuwirang nagsimula sa pamamagitan ng paglunok at paglunok ng kanyang sarili. Pagkatapos ay hakbang-hakbang hanggang sa kasalukuyan at sa prosesong ito, walang pag-aalinlangan ng epekto ng pagkakaroon ng mga anyo ng enerhiya ay ang pinakamahusay at pinakakaaya-aya sa masiglang pag-unlad nito.
Gayunpaman, sa prosesong ito, mayroon ding ilang mga sakit. Ang unang problema ay ang paraan ng pag-unlad ng abyss plane ay walang katawan na idineposito sa daan-daang milyong taon, iyon ay, isang tunay na planeta tulad ng ating Daulu star. Bakit ang mga pagkatapos ng kamatayan, ang abyssal na nilalang ay maaaring bumalik sa enerhiya at bumalik sa abyssal plane, na nagsilang ng kanyang sarili sa isang plano? Planeta, ang buong eroplano ay isang napakalaking katawan ng enerhiya, ang bawat lahi sa kailaliman ay ginawa sa pamamagitan ng kamalayan ng master ng abyss plane, hinahati nito ang sarili nitong enerhiya sa hindi mabilang na mga bahagi, at pagkatapos na maipanganak ang mga matatalinong buhay na ito, sila ay pinahihintulutang umunlad sa kanilang sarili. Mula sa antas ng buhay, ang abyss plane ay mas malakas. Ngunit dahil walang tunay na dahilan, kapag ito ay umabot sa kritikal na punto, mahirap ay sublimate. Sa madaling salita, isang mataas na antas ng enerhiya na eroplano tulad ng abyss plane, ito ay ang pinakamadaling direktang maging God realm. Gayunpaman, ang ating Daulu star's physical intelligence plane ay makakalapit lamang sa magkaibang mga pamamaraan sa pagitan ng God realm. Gayunpaman, ang aming eroplanong Dauluo ay mayroon ding sariling mga pakinabang. Ang mga kalamangan na ito ay hindi taglay ng eroplanong abyss. Iyon ay materialisasyon. Ang materialized na eroplano ay mas matatag kaysa sa eroplanong pang-enerhiya. Maraming mga sakuna sa universo. Ito ay maaaring kumilos sa eroplano ng enerhiya, ngunit ang pisikal na eroplano ay immune. Bagamat ang ating antas ay hindi kasing taas ng kalaliman ng eroplano. Abyss plane ito ay tangible at qualitative, ngunit ito ay may mas matibay na pundasyon, kaya napakahirap para sa abyssal plane na lamunin tayo o gusto natin silang lamunin. Kasabay nito, ang aming eroplano ay may isa sa mga pinakamalaking pakinabang na hindi taglay ng eroplano ng abyss, iyon ay, ang mga anyo ng buhay na ipinanganak mula sa pisikal na eroplano ay umiiral ng nakapag-iisa. Bagamat apektado ng pagkakasunod-sunod ng eroplano, may posibilidad ng detachment. Totoo rin ito. Ang dahilan kung bakit dati ay may mga Panginoon ng kaluluwa na nagawang mag-cultivate sa mga Diyos, sa realidad, at ito ay imposibleng makalampas sa kontrol ng kalaliman na banal na monarko dahil ang bawat buhay na katawan doon ay katumbas ng bahagi ng abyss sovereign. Sa pagsasalita tungkol dito, huminto si Long Yeo, hayaan si Tang Wulan na mag-isip tungkol dito sandali bago magpatuloy, ang dami kong sinabi para ipaalam sa iyo ang pagkakaiba ng mga eroplano at ang kahulugan at mga layunin ng pag-iral. Bilang isang eroplano ng Dauluo, ang napiling tao, tiyak na magiging lubhang mamamatay tao ka mula sa abyss plane, dahil ang dahilan kung bakit maaari kang mapili ay dahil may potensyal kang sirain ang abyss plane. Iyon ang dahilan kung bakit direktang aatakihin ka ng abyss sovereign sa anumang paraan. At saka, malamang na hindi lang ito ang pagkakataon. Wawasakin ka ng abyss plane sa anumang paraan. Hindi napigilan ni Tang Wulan ang sinabi, dahil may potensyal akong sirain ang eroplano sa kailaliman, hindi ba sila tatakbo? Malapit na akong mag-disconnecta sa ating eroplano. Hindi ko sila mahabol sa eroplano. Umiling si Long Yeo, masyadong simple ang iniisip mo. Napakadaling i-disconnecta ang koneksyon sa pagitan ng dalawang eroplano. Kahit na gusto ng abyss plane na aktibong mag-disconnecta ngayon, maaaring hindi payag ang Dauluo plane natin. At saka, ang Our-Lord of the Plane ay dapat mayroon ng mga coordinate ng abyss plane. Kung talagang maaabot mo ang abyss plane, tiyak na masisira mo ang abyss na plano isang paraan para hayaan kang makapasok sa kalaliman. Kahit na naiintindihan ko ang katotohanan ito, isipin mo, hindi ba ito maiintindihan ng abyss sovereign? Sa makatuwid, papatayin ka lang niya sa lahat ng paraan. May mapait na ngiti sa sulok ng bibig ni Tang Wulan. Noong siya ay nasa Abyss Channel, nagamit niya ang kapangyarihan ng eroplano sa pamamagitan ng Blood God Array, kasama ang hitsura ni Guyana sa oras na iyon para simulan ang Dragon God Transformation, at bahagya niya itong hinarangan. Ang pantas ng kalaliman ay bumaril. Kung muling aatakihin siya ng Sage of the Abyss sa hinaharap, ano ang gagamitin niya para labanan ito? Hindi ito isang katanungan ng katiyakan, ngunit ang mas mahalagang tanong ay wala siyang ideya kung kailan at saan kukuha ng pagbaril ang Abyss Saint King. Sinabi ni Long Yeo, hindi mo kailangang ma-depress. Ang mga bagay na binanggit pa lang ay masama. Ngunit dahil ang taong pinili ng Lord of the Plains, ikaw din ay magiging isang natatanging pag-iral. Pinili ka ng Lord of the Plains. Kung gayon ay hindi ito magsisikap na linangin ka at gumawa ka ng isang pag-iral na makakalaban sa Abyss Plane kanina. Gaya ng aming nahulaan, ang Tangsekta at mga Tangs ng Tanguo, ang mga Tangsekta at Shulo. Siling Ice Dauluo o Yuhao ay malamang na pareho ng taong pinili ng Panginoon ng mukha, gayon din kayo. Magiging mas madali ang iyong paglilinang, at ang pinakamahalagang bagay ay ang iyong kapalaran ay magiging mas mahusay. Ang pag-unawa ay magiging mas mataas. Kahit nasa isang tiyak na lawak, ikaw ay masisilungan ng Panginoon ng eroplano. Kapag ang Abyss Plane ay nais na sirain kapag ikaw ay nasa iyong oras, ang Panginoon ng eroplano ay tiyak na gagawin ng lahat ng kanyang makakaya upang bigyan ka ng mga tip at tulungan ka. Kaya't ang lahat ay hindi mo kailangang mag-alala ng mabilis hanggat maaari. Ang antas ng proteksyon sa sarili. Isipin mo ito, bakit ka makakalusot sa espiritual na kaharian kung nagkataon at nagkataon?
Bakit ka nakakabit sa tao ng binhi ng buhay? Lahat ito ay may kaugnayan sa bagay na pinili mo ng Panginoon ng mga plano. Sa pakikinig sa mga salita ni Long Yeo, bahagyang gumalaw ang puso ni Tang Wulan, at may mga pagbabagong naganap sa kanyang mga mata. Pinili ka ba ng Lord of the Plains? Ang iyong sariling promosyon ay nauugnay sa attachment ng mga eroplano. Kung dati, hindi talaga siya ganito, ngunit pagkatapos masira ang Seven Ring Soul Saint Cultivation Base, talagang lumitaw ang ganitong pakiramdam. Ang pinaka-intuitive na punto ay pagkatapos na itanim ang binhi ng buhay sa ilalim ng Sigad Lake, ang feedback sa kanyang buhay ay direktang nagpalakas sa natitirang 7 Golden Dragon King Seals. Parang alam ng binhi ng buhay kung ano ang kailangan nito. Sa isang kahulugan, ang binhi ng buhay ay dapat ituring bilang isang bahagi ng Panginoon ng plano. Higit pa rito, pagkatapos masira ang Seven Rings, ang sariling cultivation base ay masasabing 1,000 milya ang layo, at higit pa, nakuha niya si Jin Shui Xiangan mula sa kanyang tiyuhin. Oo. Mukhang talagang bumuti ang kanyang swerte, at ang bilis ng kanyang paglilinang ay naging mas masaya din. Maging ang innate secret method ng ontology school ay tila nakakalusot ng maayos. Ito ang mga benepisyo ng pagiging napili ng eroplano. Dapat may naisip ka rin. Ito ang dahilan kung bakit determinado ang Tang Sect na gawin kang master ng Tang Sect. Sabi ni Long Yeo. Sinabi ni Tang Wulan, Mian, ako, pumayag na ako. Nag-isip siya sandali, at nagpa siya na sabihin ang totoo. Sinabi ni Long Yeo, magandang pangako. Sinasabi ko ito sa iyo, hindi para sabihin sa iyo na gagamitin ka ng Tang Sect, kundi para sabihin sa iyo na pareho ang ibig kong sabihin sa kanila. Mula ngayon, hindi ka na lang Tang Sect. Ang pinuno ng Shrek Academy ay pinuno din ng bagong henerasyon ng Shrek Academy. Hindi kami magsisikap na suportahan ka. Ha? Tumingin si Tang Wulan sa matandang title Daoluo na nasa harapan niya, hindi may bilang sandali ang kanyang isip. Ngumiti si Long Yeo, ang magagandang sandali ay dapat pamunuan ng magagaling na mga pinuno. Matanda na ako, inaasahan mo pa bang gagawin ito ng isang matandang lalaki na higit sa 200 taong gulang? Maaaring makapagdala ako ng kaunting tagumpay, ngunit hindi ito makapagbibigay ng pag-asa sa kinabukasan ni Shrek. Ngunit kaya mo. Ang puso ni Tang Wulan ay medyo nalilito, at nang dumating siya sa Tang Sect ngayon, ang pagkabigla na natanggap niya ay talagang medyo malaki para sa kanya. Tutulungan ka naming lahat na sumulong. Sinasabi ko ito sa iyo, at ang isa pang layunin ay upang maunawaan mo na ang susunod na landas na dapat mong tahakin ay dapat na naaayon sa mga pangangailangan ng mismong eroplano, upang ito ay maging mas maayos. Kung hindi, kahit na ikaw ang pinili ng eroplano, maaari kang tuluyang iwanan. Oo, sumang-ayon si Tang Wulan. Okay, bumalik at kunin si Wu Zhangkong at silang lahat. Nang umalis si Tang Wulan sa tanks, ang buong tao ay medyo nahihilo pa rin, kahit na hindi ito naging hadlang sa pag-iwas sa iba't ibang detection sa labas, lumayo bilang isang ordinaryong tao, at pagkatapos ay mawala sa larangan ng paningin ng stalker. Gayunpaman, ang buong pagkatao niya ay parang nasa panaginip pa rin. Sa loob lamang ng ilang oras, naging master na siya ng Tang Sect at bagong pinuno ng Shrek Academy. Bagamat sa ibabaw, ang dalawang organisasyong ito ay malayong may kumpara sa peak period, 21 years old pa lang ako ngayon. Sa kasaysayan, walang dalawang posisyon. Kahit na ito ay si Tang San, ang ninuno ng Tang Sect, at si Wu Yuhao, si Lingbing Daoluo, ang nagtatag ng Xuanling Pagoda, ang dalawang nilalang na ito na kalaunan ay naging mga Diyos ay nabigong makamit ito. Pero sa isang araw, ginawa niya talaga. Paano hindi ka panipaniwala ito? Ngunit ang katotohanan ay nasa harap mo. Dumating muli sa kanlungan ng Sigad Lake, natagpuan si Wu Changkong, at sinabi sa kanya na nandoon pa rin si Guangdan Daoluo at ang mga disipulo sa panloob na patio. Nagulat din si Wu Changkong at hindi maipaliwanag, ngunit pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, hindi niya dinala ang higit sa 200 estudyante sa Tang Sect kasama si Tang Wulan. Sa halip, siya at si Tang Wulan ay bumalik sa Tang Sect na mag-isa. Old Long. Sa tingin ko hindi ito ang magandang panahon para magsama-sama muli ang lahat. Diretsahang sinabi ni Wu Changkong pagkatapos magalang na batiin si Long Yeo. Sinabi ni Long Yeo, ano ang tungkol sa dahilan? Sinabi ni Wu Changkong, tama ang iyong nakaraang pag-aalala. Bagamat ang 200 kolehiyong ito ay nakatanggap ng malaking pabor mula sa kolehiyo, handa silang ibigay ang lahat sa kolehiyo sa hinaharap, ngunit sila ay napakabata pa at napakakaunti pa ang naranasan. Kaya naman, pakiramdam ko kailangan nila ng karagdagang pag-unlad at karanasan bago sila maging gulugod ng academy sa hinaharap. Kaya't sa tingin ko ang karanasang iminungkahi ni Wulan ay kailangan. Tanging ang karanasang iminungkahi ni Wulan ay maisasaalang-alang na lamang pagkatapos nilang mapasa Devil Island ang pagsusulit. Secret dito. Saglit na nag-isip si Long Yeo at nagsabi, ito ay may katuturan. Pagkatapos ay gawin mo ang iyong sinabi. Ang paghahati sa dalawang panig ay maaari ring magbahagi ng panganib. Kung may pagbabago, at least may pag-asa. Nang makilala ni Wu Changkong si Long Yeo, nakikipag-chat si Tang Wulan kay Lan Muzi, ang malaking kapatid ng panloob na patio. Mula kay Lan Muzi, alam niya kung paano nakaligtas ang mga estudyante sa loob ng courtyard.
Ang mga veterano ng Sea God Pavilion, nang dumating ang Killing God level fixed installed soul guided shells, sinubukan nila ang kanilang makakaya na labanan at binigyan sila ng pagkakataong mabuhay. Katulad ng mga disipulo sa panlabas na patio, ang mga elder ng Sea God Pavilion ay nag-iwan sa kanila ng pagkakataong mabuhay. Walang kanlungan sa panloob na patio, ngunit mayroong kakaibang half-plane teleportation array. Inilunsad sa oras upang paalisan ang lahat. Ang liwanag at madilim na Daoluo ay nasa gilid ng pagsabog, umaasa sa kanyang sariling cultivation base upang puwersahang labanan ang resulta ng pagsabog, at nasugatan sa malayo. Naaalala ang lahat sa simula, lahat ay napahiya. Sa sandaling ito, lumabas sina Long Yeo at Wu Changkong. Umugang ang kanyang mga labi, at may sinabi siya sa Holy Spirit Daoluo na nakaturo sa dalawang hilang Spirit Master sa gilid ng hall. Lumapit sa kanya ang Holy Spirit Daoluo Yali. Nang makita ang pagdating ni Long Yeo, ang mga disipulo ng panloob na patio ay nagmamadaling tumayo at magalang na tumayo sa hindi kalayuan sa kanyang harapan. Mataimtim na sinabi ni Long Yeo, ibinabalita ko na mula ngayon, ang Shrek Academy ay muling itatayo. Si Wu Changkong ang dekano ng panlabas na patio, at ako ang dekano ng panloob na patio. Si Yali ang Deputy Master ng Sea God Pavilion, Tang Wulan, Wu Changkong, Lan Muzi, Tang Yinmeng, at ang iba pang anim na civilian ay si Shrek Gods. Nakikinig sa mga salita ni Long Yeo, ang mga ekspresyon ng lahat ay naging nasasabik, na mariing kinuyam ang kanilang mga kamao. Oo, Pavilion Master. Sabay-sabay na sabi ng lahat. Hindi. Kinaweya ni Long Yeo ang kanyang kamay, ako pa rin ang Deputy Pavilion Master, ang Pavilion Master ng Sea God Pavilion. Simula ngayon, si Tang Wulan, ang pinuno ng Shrek Seven Devils, ang magmamana. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, lahat maliban kay Tang Wulan, na alam na ito, ay nagulat, at maging ang mga mata ni Wu Changkong ay nagulat. Si Tang Wulan bilang Pavilion Master ng Sea God Pavilion. 21 years old pa lang siya. Kahit na ito ay upang maging mas pag-asa sa hinaharap, sa mga tuntunin ng mga kwalifikasyon at iba't ibang mga kakayahan, kung Wu Changkong o Lan Muzi ay tila mas angkop kaysa sa kanya. Biglang nagbago ang mga mata ng mga disipulo ng panloob na patio na nakatingin kay Tang Wulan. Habang nagtataka siya ay medyo naguguluhan pa rin siya. Kahit na siya ang kontemporaryong Shrek Seven Devils, napakabata pa niya. Gayunpaman, ang pamimilit ni Long Yeo ay masyadong mabigat, paanong may maglalakas loob na pabulaanan ang kanyang mga salita. Mabagal na naglakad si Yali sa harap ni Tang Wulan, isang flash ng liwanag sa kanyang kamay, isang mahabang sibat na nagniningning na may maliwanag na liwanag ang lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Nakapagtataka, ito ay ang mahusay na baril na iniwan ni Qingtian Daoluo Yunming na may sariling lakas at espiritu sa martial soul bago siya namatay. Wulan, ito ay naiwan ni Yunming. Gumamit ka rin ng baril. Ibibigay ko ito sa iyo ngayon. Sana ay mamanahin mo ang kanyang legacy at hayaang mabawi ni Shrek ang kaluwalhatian nito. Sa pagtingin sa sibat na nasa kamay ni Holy Spirit Daoluo, ang puso ni Tang Wulan ay naghalo saglit. Ang supernatural na baril ay nagpapalabas ng maliwanag na ningning, at ang katawan ng baril ay tila transparent. Hindi ito ang uri ng Golden Dragon Spear na may matutulis na dulo sa magkabilang dulo. Isang dulo lamang ang may talim ng sibat, ngunit ang talim ng sibat ay napakahaba, halos sumasakop sa halos 1/4 ng haba ng Great Sky Gun. Nag-flash sa apoy si Feng Rui. Ang bar aisles ng baril na konektado sa ibaba ng talim ng baril ay may dalawang sinaunang karakter na Chino na, Qingtian, na nakasulat dito. Napagtanto sa espiritual na kapangyarihan ni Tang Wulan, ang naramdaman niya ay isang walang katapusang layunin ng sibat. Hindi, upang maging tumpak, ito ay dapat na ang masining na konsepto ng kakanyahan ng baril. Sa huling pagkakataon na nakita ko ang Great Gun, hindi pa nagsisimula ang pagiging marksman ni Tang Wulan, at hindi niya ito masyadong naramdaman. Sa sandaling ito, kahit tumingin lang siya sa Great Gun, iba na ang pakiramdam niya. Miyansaya. Bahagyang nanginginig ang boses ni Tang Wulan. May banayad ng ngiti sa mukha ni Yali, bagamat matagal nang nawala ng tingin ang kanyang mga mata, ngunit sa sandaling ito, napakaamo pa rin ang kanyang ngiti. Tawagin mo akong Master. Kung ipapasa mo ang kanyang Great Sky Gun, kukunin ko siya para tanggapin ka bilang isang disipulo. Ang kanyang mana ay nasa baril. Ipinadala ni Yali ang bot ng Great Sky Gun sa harap ni Tang Wulan. Hinawakan ni Tang Wulan ang bar aisles ng baril gamit ang dalawang kamay, at nakaramdam ng halo saglit. Nakaluhod, itinaas niya ang malaking sibat sa kanyang mga kamay. Wulan, magbigay-pugay kay Master. Gaya ng sinabi niya, itinaas niya ang skyscraper at kinatok ang tatlong ulo kay Yali. Walang luha sa mga mata ni Yali, at ang iba ay nakahinga lang ng maluwag. Magsusumikap ako upang panuurin ang pagdating ng araw na iyon. Kapag muling nagtayo si Shrek, naniniwala ako na magagawa mong ipakita sa akin ang kanyang orihinal na kaluwalhatian mula sa iyo. Ang buhay ni Yunming, ang pinakamasakit na sandali ay ang sandaling nawasak ang Academy, ngunit hindi ko akalain na isa siyang bagsak na Sea God Pavilion Master. Ipagmamalaki ko siya palagi. Huwag mong pababayaan si Qingtian. Gon, sana ay matulungan kanyang gawin ng Optimus Prime at suportahan muli si Shrek.
Oo, guro, talagang gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang matugunan ang mahusay na baril ng guro. Si Yunming ay dating guro ni Nair, at mula sa sandaling ito, siya na rin ang guro ni Tang Wulan. Muling bumangon si Tang Wulan, hawak ang isang mahusay na baril, lumapit sa kanya si Lan Muzi na may ngiti sa kanyang mukha, at aktibong nagsabi, nakita ko ang Pavilion Master. Ang iba pang mga disipulo sa panloob na patio ay nagising din na parang panaginip, at sabay yumukod kay Tang Wulan at sumaludo, nakita ko ang Pavilion Master. Oo, mula sa sandaling kinuha ni Tang Wulan ang baril, siya na ang master ng Sigad Pavilion ng kontemporaryong Shrek Academy, na kumakatawan sa tunay na pinuno ng Shrek. Bahagyang ngumiti si Long Yeo, at tumango kay Tang Wulan, mula ngayon, tama ka. Mayroon din akong isang bagay para sa iyo. Habang nagsasalita, lumapit siya kay Tang Wulan, iniunat ang kanyang kamay, at iniabot ito sa kanya. Ito ay isang transparent na rhombus na kristal, na asul at malinaw na kristal, na parang may mga alon ng tubig sa loob. Ito ay, si Tang Wulan ay naakit ng asul na kristal na brilyante halos kaagad. Sa kristal, tila may malaking atraksyon. Sa sandaling nagdilim ang kanyang mga mata, naramdaman niya na ang espiritual na kapangyarihan ng buong nakapalibot na mundo ay agad na hinayla sa pamamagitan ng pagsipsip sa kristal, at lahat ito ay hinihigop sa isang iglap. Sa brilyante na kristal, naging tahimik ang lahat sa paligid niya, at nagulat si Tang Wulan nang makitang tila siya ay pumasok sa isang asul na mundo. Ang asul na ito ay walang hangganan, isang maliit na isda na ipinakita bilang kristal na asul na lumalangoy, at ang buong Asher na mundo ay tila napuno ng walang katapusang sigla. Ang pakiramdam na ito ay sadyang kahanga-hanga, naramdaman na lamang niya na ang kanyang buong pagkatao ay naliligo sa makapal na hininga ng buhay, at ito ay hindi maipaliwanag na komportable. Mukhang natagalan ang prosesong ito, at tila saglit lang itong lumitaw. Nang si Tang Wulan ay nasa ulirat, at nang bumalik siya sa totoong mundo, nakatitig pa rin siya sa maliwanag at madilim na kamay ni Dao Luolong Yeo na kumikinang sa pagtataka. Maluwalhating mga kristal. Tumangala si Tang Wulan sa iba, at tila hindi pareho ang nararamdaman ng lahat sa kanya. Namangha na lang ang lahat sa nakakasilaw na ganda nitong kristal na hugis diamante. Ito ay pinangalan ng Hanhai Chenkon, at ito ay palaging isang pambihirang kayamanan na pinigilan sa Sigad Pavilion. Ito rin ang kayamanan ng bayan at courtyard ng akademya. Kung pag-uusapan ang pinagmulan nito, ito ay napakahaba at maaaring masubaybayan pabalik sa 20,000 taon na ang nakakaraan. Ang unang henerasyon ng Tangmen Lord, din ang soul figure ng Shrek End na si Shreko Academy, ang soul figure ng unang henerasyon ng Shrek and Devulus. Tang San. Hindi na posible na i-verify kung paano nakuha ng tatlong ninuno ng Tang Dynasty ang Vast Sea Universe na ito. Ang alam ko lang na ang Vast Sea Universe na ito ay may mahalagang papel sa landas ng pagiging Diyos ng mga ninuno. Sa aming akademya, tanging ang cultivation base lang ang nakaabot sa limitasyon. Isang low level na powerhouse, na dumaan sa sapat na pagsubok, ay kwalipikadong maranasan ang landas sa aking Diyos. Ang malawak na si Crystal na ito ay kadalasang pinipigilan sa Sigad Pavilion. Nang dumating ang sakuna noong araw na iyon, ibinigay ito sa akin ng Pavilion Master. Hayaan mo akong kumilos ayon sa pagkakataon. Tungkol sa edad, ako dapat ang huling tao na nagbabantay kay Shrek. Ngunit noong sinabi niya iyon bilang master ng pavilion, wala siyang shirk na responsibilidad. Kaya't, ito ang aking matanda, sa halip, ang aking matandang kristal ang makakaligtas. Umaasa na makumplito mo ang kanyang kalooban, at maging tulad ng mga Diyos ng dagat noong nakaraan, na nagbabantay sa mga halaman at puno ni Shrek, at nagbabantay sa maluwalhating kaluwalhatian ni Shrek Liang sa loob ng libu-libong taon. Oo. Minahal ni Tang Wulan at ibinaba ang malawak na si Crystal na ito, ang kanyang mga mata ay puno ng solemnidad. Ang Hanhai Chenkun Crystal ay malamig sa una, ngunit mayroon itong malambot na texture. Mukhang hindi ito isang entity, ngunit mas katulad ng isang piraso ng halaya. Ito ay lubhang kakaiba sa kamay. Mataimtim na sinabi ni Long Yeo, susunod, magpatuloy gaya ng orihinal na plano. Sa langit, personal mong ipapadala ang unang batch ng mga mag-aaral sa Devil's Road. Kakatapos lang namin ng listahan ng mga kandidato. Wulan, nasaan ka sa huling 3 buwan? Huwag kang pumunta, manatili ka lang sa Tangsek para magnilay, at pagkatapos ng 3 buwan, pumunta sa Xingluo at Dao. Oo. Tumango si Tang Wulan at sumang-ayon. Biglang lumubog ang mukha ni Long Yeo at same time na sinabi, Wulan, ikaw na ngayon ang Pavilion Master ng Sigad Pavilion ng Shrek Academy, ang tunay na pinuno ng akademya, at maging ang kontemporaryong Sect Master ng Tang Sect. Bigyang pansin ang iyong pagkakakilanlan. Sa anumang oras, kahit saan, ang kinakatawan mo ay Tang Sect at Shrek Academy. Kung haharap ka man sa Zazie, Zin o hindi mo na kayang magpakita sa akin iyong dating saloobin at Shrek, ang kailangan ng kolehiyo ay ang iyong aura bilang isang pinuno, hindi ang kabab ang loob bilang isang estudyante o isang sekta ng Tang. Natigilan si Tang Wulan, at tumango na may pilit na ngiti. Sa totoo lang, medyo biglaan sa kanya ang dalawang pagkakakilanlan na ito, kaya medyo hindi pa rin siya komportable hanggang ngayon. Binawi ni Long Yeo ang kanyang tingin, okay, pagkatapos ay magpatuloy ayon sa plano. Ang mga partikular na gawain ay tinutukoy pa rin ng pulong ng Sigad Pavilion.
Bilang karagdagan kay Tang Wulan, lahat ng miyembro ng Shrek Academy ay yumuko kay Long Yeo ng sabay. Si Tang Wulan ay inayos sa isang hiwalay na tahimik na silid. Ang kanyang kasalukuyang katayuan ay ganap na naiiba, at ang silid ay natural na ang pinakamahusay dito. Halos 200 metro kwadrado ng silid, mayroong isang espesyal na silid ng pag-aaral, banyo, silid ng pagsasanay, at kahit isang espesyal na silid ng forging. Lahat ng kailangan mo. Pagkabalik ni Tang Wulan sa silid, dumiretso siya sa tahimik na silid. Pagkatapos niyang maupo na naka-crossleg, pakiramdam niya ay nasa panaginip pa rin siya. Naging dual controller na ba siya ng Tang Sect at Shrek Academy? Ang ganitong pagkakakilanlan ay masasabing unang tao sa kasaysayan. Kahit na ang dalawang pinakamaalamat sa Tang Sect, ang Thousand Hand Daoluo Tang San at Lingbing Daoluo Wu Yuhao, ay hindi pa umabot sa level. Kung tutusin, nasa 20s pa lang siya. Imposibleng sabihin na walang pagmamalaki sa kanyang puso. Bilang karagdagan sa pakiramdam ng pagmamataas, mayroong higit pa sa isang malakas na pakiramdam ng responsibilidad. Noong una, naramdaman pa rin niya na naroon pa rin ang maliwanag at madilim na si Daoluo Long Yeo, at ang kanyang responsibilidad sa balikat ay maaaring magaan, at nandoon pa rin si Teacher Wu. Maaari nilang pasanin ang pasanin ng muling pagtatayo ng Shrek Academy, ngunit ngayon ay tila nasa kanila pa rin ang pinakamabigat na responsibilidad. Ito ay tiyak na dahil si Lao Long at Teacher Wu ay parehong pinahahalagahan ang kanilang sarili, ngunit nangangahulugan din ito na kailangan nilang tiisin ang higit pa. Gayunpaman, kumpara sa dati, ang kanyang kalooban ay ibang-iba pa rin. At least, ngayon hindi na ako nag-iisa. Pagkatapos ng lahat, ang Shrek Academy ay hindi pa ganap na nawasak. Sa napakaraming natitirang mga mag-aaral sa panloob at panlabas na mga paaralan, ang pundasyon ng Shrek Academy ay naroon pa rin. Sa malapit na hinaharap, kapag sila ay ganap na lumaki, si Shrek ay hindi maiiwasang magkaroon ng orihinal na pamana. Marahil ay magiging mas mahaba ang prosesong ito, ngunit ang pamana ni Shrek ay hindi naputol, at naroon pa rin ang Sea God Pavilion. Sa pag-iisip nito, hindi mapigilan ni Tang Wulan na maging medyo excited, at naramdaman pa niyang Titan-gala siya sa langit. Simula nang pumunta siya sa Blood God Legion, napakahina at nanlumo pa ang kanyang kalooban. Nasira ang kolehiyo at wala na ang tahanan. Paanong hindi siya ma-depress? Paanong hindi masakit? Ngayon, sa wakas ay nakita na niya ang liwanag, at least, lahat ay gumagalaw sa magandang direksyon. Sa background ng Tang Sect at sa mga binhing iniwan ni Shrek, lahat ay posible. Napaisip pa siya. Ang muling pagtatayo ng Shrek ay hindi nangangahulugang ang tunay na layunin. Pagkatapos ng lahat, ang mainland ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ng federal na pamahalaan. Sa hinaharap, nais ni Shrek na bumangon muli, hindi lamang upang muling itayo si Shrek, kundi upang makuha din ang suporta ng buong federation. Napakaraming kalaban na kakaharapin ko at ng aking mga kasosyo sa hinaharap. Ang una ay ang Holy Spirit Cult, at pagkatapos ay mayroong mga puwersa sa likod ng mga lawin. Kabilang sa mga ito, ang pinakamahirap na bagay na harapin ay marahil ang Spirit Spreading Pagoda. Ang kanilang banta ay higit pa kaysa sa banal na espiritu. Bilang karagdagan, hindi pa rin alam kung gaano karaming madilim na kapangyarihan ang nakatago sa likod, at mayroong isang malaking problema para sa federal na militar. Sa makatuwid, si Amorous Daoluo at ang iba pa ay nagkaroon ng ideya na pag-isahin ang dalawang imperyo, sina Daoling at Xingluo. Itigil ang digmaang ito. Sa pag-iisip nito, hindi naiwasang makita ni Tang Wulan ang isang eksenang medyo natakot sa kanya, na siyang eksena noong kaharap niya ang Abyss Sovereign. Kitang-kita niya ang napakalaking pagpatay na layunin ng Abyss Saint Monarch sa kanya. Ngayon, ang Abyss Tide ay naibalik na, at ang selyo ay naging matatag na muli, ngunit ito ba ay talagang makakapigil sa susunod na pag-atake sa Abyss Plain? Hindi alam ni Tang Wulan, at masasabi pa nga na walang makapaglilinaw nito. Ngunit kung ang Abyss Plain ay walang magawa, maaaring magkaroon muli ng Abyss Tide anumang oras. Kaya naman, ang Abyss Plain din ang kalaban niya. Bilang bagay na pinili ng eroplano, siya rin ang unang nakaranas ng pinakamalaking presyon. Kahit na ang Abyssal Plain ay maaaring ang pinakamalaking kalaban na kakaharapin niya. Sa makatuwid, ang pagpapabuti ng sarili ay ang pinakamahalagang bagay. Sa nakalipas na 3 buwan, malinaw na nararamdaman ni Tang Wulan kung gaano kabilis umunlad ang kanyang cultivation level. Sa nakaraang 3 buwan ng pag-atres, ang pinakamahalagang bagay para sa kanya sa unang buwan ay ituwid ang lahat ng mga natamo niya sa mga araw na ito ng pagsasanay sa Blood God Legion, lalo na ang kanyang damdamin sa pakikipaglaban sa Abyss Sovereign. Ang pangunawa ng espiritual na kapangyarihan ay maayos na isinama sa kanyang sariling mga kakayahan. Tapos full practice na. Hindi sinasadya na nagawa niyang talunin ang kalaban sa pakikipaglaban kay Wu Changkong. Ito ay pagulan, ngunit isang pagpapakita din ng kanyang tunay na lakas. Umaasa sa Golden Dragon Spear at sa Golden Dragon King bloodline na tumaas, bagamat mayroon lamang siyang 7 singsing sa kanyang cultivation, siya ay hindi gaanong mababa sa pangkalahatang pinamagatang Daoluo level powerhouse sa mga tuntunin ng pangkalahatang pagiging epektibo ng labanan. Siyempre, ito ay kapag ang magkabilang panig ay hindi gumagamit ng battle armor. Sa katunayan, hindi na magagamit ni Tang Wulan ang battle armor ngayon.
Ang metal na prototype ng kanyang 3-character battle armor ay nakumpleto na, ngunit ang core magic circle ay hindi pa nakasulat. Siya ay nasa antas 73, at ngayon ang kanyang paglilinang ng kapangyarihan sa kaluluwa ay nasa antas na 73. Napabuti ng 2 antas sa loob lamang ng 3 buwan. Ito ay maaaring inilarawan bilang hindi kapanipaniwala sa base ng paglilinang sa itaas ng ika-7 singsing. Higit pa rito, malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na ang bilis ng kanyang cultivation ay lalo pang pinahuhusay. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, magkakaroon siya ng kumpiyansa na maabot ang antas ng 8-ringed contre sa 1 taon o higit pa. Sa halos 3 taon, ang title Dao Luo ay hindi isang problema. Noong panahong iyon, 24 na taong gulang pa lamang siya. Ang 24 na taong gulang na title Dao Luo, kahit na sa kasaysayan ng Shrek Academy, ay magiging napakabihirang. Si Tang Wulan ay nakapag-isip ng mabuti. Kapag nalagpasan niya ang kaharian ng Soul Dao Luo, sabay-sabay niyang aatake ang ika-12 selyo ng Golden Dragon King. Ayon sa mga naunang tuntunin, magkakaroon siya ng ika-6 na gintong singsing na kaluluwa. Ang putok ng gintong dragon na dinala sa kanya ng ika-5 gintong singsing na espiritu ay halos katumbas ng pagtaas ng lahat ng kanyang kakayahan, kaya't ang mga kakayahan na dala ng ika-6 na gintong singsing na espiritu ay magiging mas nakakatakot lamang. At sa sandaling siya ay naging title Dao Luo, sa kanyang pisikal na lakas at tibay, halos masimulan na niyang isaalang-alang ang paggawa ng armor ng labanan na may 4 na karakter. Kapag naging 4-character battle armor master na siya, magkakaroon ng kumpiyansa si Tang Wulan na harapin ang sinumang malakas na tao ngayon. Mayroon siyang napakalinaw na plano para sa kanyang proseso ng paglilinang. Mula nang maging isang Soul Saint, malinaw niyang nararamdaman na ganap na siyang pumasok sa ibang level. Mula noon, siya ay talagang maituturing na isang malakas na ang may akda. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tang Wulan. Naka-crossleg siya at nagsimulang maghanda para sa paglilinang. Biglang tumunog ang Soul Communicator sa kanyang palso. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay at sumulyap, nagbago ang kanyang mga mata, naging medyo nasasabik. Matapos i-on ang Soul Communicator, isang pamilyar na boses ang nagmula sa kabilang panig. Saan? Okay, hintayin mo ako. 5 salita lang ang sinabi ni Tang Wulan, at mabilis na bumangon at tumalon palabas ng silid. Oo, maaari lang niyang gamitin ang salitang tumalon upang ilarawan ang kanyang bilis sa oras na ito. Ang punong tanggapan ng Tangmen ay halos nasa buong mundo sa ilalim ng lupa ng Tiandao City. Sa makatuwid, ang pag-export ay umaabot din sa lahat ng direksyon. Pagkalipas ng ilang minuto, lumitaw si Tang Wulan sa mga lansangan ng Tiandao City. Dahil sa sobrang excited niya, hindi na siya nagkaroon ng panahon para mag-disguise. Maglagay lamang ng maskara sa kanyang mukha at isang sombrero sa kanyang ulo upang maitago ang kanyang hitsura hanggat maaari. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata, ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip ay kumakalat ng hindi nakikita, halos walang prinsipyong kumalat sa paligid. Sa kanyang espiritual na antas, maliban kung siya rin ay isang malakas na espiritual na kaharian, imposibleng madama ito. Bukod dito, ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay medyo nag-aalala. Kung tutusin, hindi naman ito malaking problema. Ha! Huminto ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng ordinaryong damit ng papasok na sana siya sa pinakamalaking auction house sa Heavendao City. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay hindi mukhang nakakagulat, ngunit isang bagay ang pareho kay Tang Wulan. Nakamaskara din siya sa mukha, pero wala siyang sombrero sa ulo. May isa pang tao sa tabi niya. Kung makikita siya ni Tang Wulan sa oras na ito, mas magiging excited siya, mas excited pa. Nagsuot din siya ng maskara para matakpan ang mukha niya. Gayunpaman, mayroon siyang nakasisilaw na pilak na buhok at isang pares ng nakakabighaning mga lilang mata. Magandang mental power. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay bumulong sa kanyang sarili, "Near, nararamdaman mo ba ito?" Sabi niya sa babaeng katabi niya. Ang silver-haired, purple-eyed na si Guyana ay marahang umiling, nang hindi nagsasalita. Pinaikit ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang mga mata, ang iyong espiritual na antas ng paglilinang ay dapat na umabot sa gilid ng espiritual na kaharian. Huwag mag-alala, natural na mararamdaman mo ito pagkatapos mong malagpasan ang antas ng limitasyong iyon. Tower Master, sinasabi mo ba na ang malakas na tao na katatapos lang magkaroon ng espiritual na kapangyarihan ng espiritual na kaharian ay naglalabas ng kanyang espiritual na kapangyarihan? Napakaganda pa rin ang boses ni Guyana, ngunit walang emosyonal na pagbabago-bago dito. Well, parang may hinahanap, at walang intensyon na makipag-away. Tara na, pumasok na tayo. Ang Tiandao City ay orihinal na lugar kung saan nagtatago ang mga dragon at tigre. Kung hindi lang kukunan ng litrato ang bagay na iyon para sa iyo ngayon, kailangan kong pumunta at tingnan kung sino ito. Great power is here. Pagkasabi nito ay nauna na siyang maglakad papasok sa auction house. Huminto si Guyana, lumingon at tumingin sa hangin sa likod niya, isang komplikadong kulay ang kumislap sa ilalim ng kanyang mga mata. Hinuyam niya ang kanyang mga kamay nang hindi namamalayan, at ang udyok sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay kumislap. Nahanap na. Ang lakas ng pag-iisip ni Tang Wulan ay nakolekta ng mabangis, na parang naglalakad ng mabagal ngunit mabilis sa kalye, pagkatapos ng 3 pag-ikot.
May nakita siyang pamilyar na figure. Sa sandaling makita niya siya, ang ngiti sa mukha ni Tang Wulan ay naging mayaman. Humakbang patungo sa isa't isa. Sa sandaling ito, tila naramdaman din ng taong iyon ang kanyang presensya, at bigla siyang lumingon, agad na nanlaki ang mga mata sa kanya. Hindi tulad ni Tang Wulan, ang taong ito ay hindi nakasuot ng maskara. Siya ay may tila ordinaryong mukha, ngunit ang kanyang figure ay matangkad at tuwid, at ang kanyang blonde na buhok ay kumikinang ng maliwanag sa araw. Na may bahagyang masamang ngiti sa gilid ng kanyang bibig, humakbang siya palapit kay Tang Wulan. Pagkakita ko, magkaharap ang dalawa. Biglang bumaril at tinapik ni Tang Wulan ang dibdib ng kalaban. Ang blonde na lalaki ay gumawa ng parehong shot. Nagsalpukan sa ere ang kanang kamay ng dalawa, gumawa ng malutong na tunog, at saka mahigpit na hinawakan ang mga ito. Malakas na hinayla ni Tang Wulan. Walang duda na malayo pa sa kanya ang blonde na lalaki sa lakas. Hinampas ni Tang Wulan ang kanyang dibdib gamit ang kanyang balikat. Pero sa sumunod na sandali, sabay na nagtawanan ang dalawa. Maligayang pagbabalik. Mahigpit na kinamayan ni Tang Wulan. Masyado bang passionate? Buti na lang at wala ang Xiaoyan ko. Tumawa ang blonde na lalaki. Sinabi ni Tang Wulan, nga pala, paano si Xiaoyan? Bakit hindi mo siya kasama? Wala akong oras na tanungin ka. Ang blonde na lalaki ay walang alinlangan na si Le Zhenghao na may makeup. Bahagya siyang ngumiti at sinabing, she has her own way to go. She didn't even tell me where she was when she left, but I can probably guess some. Don't worry, I have contacted her before, it's just these 2 days. Boss, although nanalo ka sa Star Battle. Net Federation Challenge. Gayunpaman, lahat kami ay nag-improve ng husto. Huwag mo kaming talunin sa oras na iyon. Binigyan siya ni Tang Wulan ng isang puting tingin, pwede niyo itong subukang dalawa. Lumiwanag ang mga mata ni Le Zhenghao, ito ang sinabi mo. Huwag kang bugbugin at umiyak sa amin. Tumingin sa kanya si Tang Wulan ng may pagtataka, at sinabing, mukhang may tiwala ka. Nasira ang 7th ring. Sinabi ni Le Zhenghao na may mapagmataas na mukha, problema ba iyon? Isang maliit na bagay. Sinabi ni Tang Wulan, fair na, hindi ito lugar para pag-usapan. Pagkatapos magsalita, binitawan niya ang kamay niyang nakahawak kay Le Zhenghao, at magkatabi silang naglakad. Panapanahong tinitingnan ni Le Zhenghao ang tanawin sa magkabilang gilid ng kalye, ang sarap sa pakiramdam na bumalik. Sa kasamaang palad, hindi ito Shrek City. Nang sabihin niya ang huling pangungusap, hindi naiwasang lumabo ang ekspresyon ng mukha niya. Hindi lang dahil may malalim na pagmamahal si Tang Wulan para sa Shrek Academy. Sa katunayan, mas matagal silang gumugol ng 3 taon sa Shrek Academy kaysa sa Tang Wulan, at ang kanilang attachment kay Shrek ay mas mataas pa rin kaysa kay Tang Wulan. Kung hindi, hindi siya magtatrabaho ng gusto sa panahong ito. Koronel na pala ako. Lumabas ako sa Southern Army Corps base sa kakayahan ko. Wala man lang akong nasabi tungkol sa makalumang lolo ko. Anong ginagawa mo? Hinawakan ni Le Zhenghao si Tang Wulan gamit ang kanyang balikat. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, talon ka talaga. Mukhang medyo nagpipigil ka sa Southern Army Corps. Nagkibit balikat si Le Zhenghao, araw-araw ay cultivation, maliban sa cultivation. Nagpa-practice pa rin ako. Pagkaalis ni Xiaoyan, wala man lang makausap. Siyempre, wala akong time makipag-usap kahit kanino ng mga oras na iyon. Sabi mo hindi ko kaya nagpapanik ka ba? Nga pala, nasaan na sina Xi at Yuanen? Kailan pa sila babalik ni Hathen at Lizzie Xing? Mauna ka. Sinabi ni Tang Wulan, ano ang mali sa una? Kaya naman mukhang positibo ka. Dapat silang lahat ay nandito sa susunod na mga araw. Biglang tumahimik si Le Zhenghao, at pagkaraan ng ilang segundo, sinabi niya, napakasarap makasama ang lahat. Hindi umimik si Tang Wulan, ngunit nabangga siya sa kanyang balikat. Oo. Ang sarap sa pakiramdam na kasama ko ang mga kaibigan ko. Bagamat nasa tabi na niya ang Blood Dragon Squad, sa suporta ng Shrek Academy, sa suporta ng Tang Sect. Gayunpaman, kahit kaninong suporta ito, hindi ito kasing ganda ng mga kasosyo na magkasama sa loob ng maraming taon. Sila ang kasalukuyang Shrek 7 Devils. Oo, Zhenghao. Magandang balita, isa ka na ngayon sa mga elder ng Sea God Pavilion. Maaari kang lumahok sa pulong ng Sea God Pavilion. Saglit na natigilan si Le Zhenghao, ngunit hindi nagpakita ng anumang masayang ekspresyon, ngunit mapait na ngumiti, Elder Sea God Pavilion. Self-appointed ba tayo sa ating sarili? Oo. Walang iba maliban sa atin. Para masorpresa ang lahat, hindi sinabi ni Tang Wulan sa lahat ang magandang balita na napakaraming tao sa Tang Sect ang nabubuhay pa sa Soul Guide Communication. Naramdaman din ni Le Zhenghao na medyo mabigat ang sinabi niya, at napangiti, kung gayon, ikaw, ang pinuno ng Shrek 7 Devils ngayon, hindi ba dapat ikaw ang Pavilion Master ng Sea God Pavilion? Tumango si Tang Wulan, oo. Ngumiti si Le Zhenghao at sinabing, at saka, hayaang magsanib puwersa ang ating mga kapatid para suportahan ang Sea God Pavilion. Suportahan si Shrek, tiyak na may tatayo natin muli ang Academy, tama. Talagang, pilit na sabi ni Tang Wulan. Hininaan ni Le Zhenghao ang kanyang boses at sinabing, boss, habang hindi pa sila bumabalik.
Dapat bang sa akin ang posisyon ng Pavilion Master na ito? Ang isa ay dapat ibigay kay Yuanan o Xinglan. Ang Sea God Pavilion ay kadalasang 2 tao. Deputy Pavilion Master. Tiningnan siya ni Tang Wulan na may mahinang ngiti, at sinabing, kapag ang pulong ng Poseidon Pavilion, pag-uusapan ito ng lahat. Tulad ng alam mo, ang pulong ng Poseidon Pavilion ay palaging patas at makatarungan. Ang mga pangunahing isyo ay dapat pag-usapan ng magkasama. Nagkibit-balikat si Lezengyo, hindi ka ba makadaan sa pinto sa likod? Daanan na lang natin ito. Oo, nang nakoronahan ang Espiritu Santo na si Dao Luo, hindi ba payag ang kanyang matanda na maging master ng pavilion? Para makabawi. Bumantong hininga si Tang Wulan, paano ito madaling makabawi, ang kanyang puso ay patay na. Kung hindi dahil sa pag-iisip tungkol sa muling pagtatayo ng Shrek, talagang natatakot ako. Malungkot din ang mukha ni Lezengyo, sa totoo lang, mahirap talagang buuin muli si Shrek. Maraming sinabi sa akin ang lolo ko bago ako umalis. May mga bagay tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Hindi niya tayo gusto. Ang puso ni Tang Wulan ay kumikilos, ang Southern Army ay dapat nakabilang sa mga lawin, tama ba? Tumango si Lezengyo, ang Southern Army Corps ay medyo espesyal dahil malayo ito sa iba pang mga legion at matatagpuan sa isang mayamang lugar. Sa pangkalahatan, hindi ito nakikilahok sa pakikibaka sa politika. Ngunit ang hinalinhan ng aking pamilya ng musika ay dating it's passed down from the Master of the Hall of Spirits. Sa moto ng pamilya, may galit sa Xingluo sa imperyo sa samakatuwid, ginagamit ang Xingluo sa imperyo sa samakatuwid. Siguradong susuportahan ito ng Legion. Oo. Tumango si Tang Wulan, pagkatapos ay itatayo natin muli ang Shrek. Susuportahan ba tayo ng Southern Army? Mapait na ngumiti si Lezengyo at sinabing, mahirap. Bagamat ito ay medyo isang dagok sa iyo, kailangan ko pa ring sabihin ang totoo. Malinaw na sinabi sa akin ng aking lolo bago ako lumabas. Hindi niya kami o ang Southern Legion na susuportahan kami sa muling pagtatayo ng Shrek. Dahil malamang na magkaroon iyon ng malaking epekto sa pamilya. Bagamat nahulaan niya na ito ang mangyayari, medyo nabigo pa rin si Tang Wulan. Pero hindi ito absolute. Sabi ng lolo ko, at least hindi magpipigil ang Southern Army kapag itinayong muli namin si Shrek. May dalawa pang sitwasyon, maaari niyang isaalang-alang na bigyan kami ng kaunting suporta. Ang isa ay ang ipinapakita namin sa proseso ng reconstruction sa kasong ito, maaari niyang isaalang-alang ang pagbibigay ng kaunting suporta. Ang isa pa ay maaari akong maging isang 4-character Battle Armor Master. Kung ganoon, ako ang susunod na commander ng Southern, para ako ang susunod na commander ng Southern. Sa isang tiyak na lawak, ang mga ito ay malinaw na hindi ganoon kadali. Matapos makinig sa mga salita ni Lezengyo, bahagyang tumango si Tang Wulan, sa katunayan, hindi ito madali. Kung gusto mong maging isang 4-character fighting armor master, bilang karagdagan sa iyong sariling espesyal na pisikal na pag-iral, sa pangkalahatan, dapat maabot ng isang soul master ang antas ng Super Dao Luo para umatake. Sa katunayan, ang Super Dao Luo lamang ay kadalasang hindi sapat. Dahil gusto mong maging master ng armor ng labanan na may 4 na karakter, kailangan mo ang Dayforge ng Godsmith. Ang bilang ng Super Dao Luo ay hindi masyadong malaki, ngunit hindi masyadong maliit. At ang araw-araw na panday ay isang malaking pagkonsumo para sa banal na craftsman na si Zhenhua. Upang makumplito ang isang set ng 4 na karakter na battle armor, kailangan mong magpahinga ng mahabang panahon pagkatapos makumplito. Sa makatuwid, siya ay bihirang kumuha sa tulad ng isang araw forging gawain. There will always be a way, everything has me. Tinapik siya ni Tang Wulan sa balikat. Sinulyapan siya ni Lezengyo na may pagtataka, dahil nalaman niyang matapos malaman ang masamang balita, hindi nagbago ang ekspresyon ni Tang Wulan. Mapupungay pa rin ang kanyang mga mata, at tila puno ng kumpiyansa. Boss, this time nanalo ka ng championship ng Star Battle. Net Federation Challenge. Mukhang mas confident ka. Dapat magustuhan mo ang isa. Nakangiting sabi ni Tang Wulan, ang tiwala ay nagmumula sa lakas. Naglalakad dito. Gaya ng sinabi niya, hinailan niya si Lezengyo sa isang eskinita sa tabi niya. Matapos maramdaman na walang pag-iingat sa paligid sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan sa pag-iisip, hinailan niya siya sa isang maliit na patio. Nang sundan ni Lezengyo si Tang Wulan sa underground world ng Tangmen, nagulat din siya. Ito. Ang kahangahangang mundo sa ilalim ng lupa ay hindi siya nakaimik sa gulat. Sa pagtingin sa maraming abalang manggagawa, ang mga mecha sa produksyon ng linya ng pagpupulong. Hindi napigilan ni Lezengyo ang paglunok ng kanyang laway. Lahat ito ay mula sa Tang Sect. Nagtatakang tanong ni Lezengyo. Tumango si Tang Wulan, atin din ito. Dinala siya ni Tang Wulan sa isang pinto ng silid, at bago niya pinindot ang doorbell, bumukas mag-isa ang pinto. Kakalabas lang ni Lan Muzi, at nang makita niya si Tang Wulan, bahagya siyang ngumiti at sinabing, Pavilion Master. Kuya Lan, hindi mo kailangang maging magalang. Tumango si Tang Wulan sa kanya nang nakangiti. Pagkatapos ng paalala ni Long Yeo, igagalang na niya ang kanyang pagkakakilanlan. Mabilis na nakita ni Lan Muzi ang gilid ni Tang Wulan na natigilan, nakatingin sa kanyang Lezengyo na nakabuka ang bibig.
Jungwoo, matagal na simula noong nakita kita. Nauutol na si Lezengyo sa oras na ito, Kuya Lan at Lan. Kayo, hindi kayo patay, kayo. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, Palm. Hindi ba ito isang magandang sorpresa? Mabilis na humakbang pasulong si Lezengyo, nakatingin kay Lan Muzi ng malapitan, baka maling tao ang aminin niya. Hindi ka ba talaga patay? Sigurado ka bang hindi multo yan? Sabi ni Lezengyo na nakanganga ang dila. Hindi napigilan ni Lan Muzi ang pagtawa at pag-iyak, gusto mo ba akong maging multo? Okay lang ako, huwag kang mag-alala. Hindi na nakatiis si Tang Wulan, at pagkatapos humingi ng tawad kay Lan Muzi, hinayla niya si Tang Wulan papasok sa silid. Sa oras na ito, sa silid, pinag-uusapan ni Long Yeo at Wu Changkong ang unang batch ng mga listahan na pupunta sa Devil Island. Habang pinapanood si Tang Wulan na pumasok, naunang tumayo si Wu Zhangkong, at pagkatapos ay tumayo din si Long Yeo, at kasabay nito ay bahagyang yumuko kay Tang Wulan at sinabing, Pavilion Master. Noong tinawagan ni Lan Muzi ang Pavilion Master ni Tang Wulan noon, hindi gaanong pinansin ni Lezengyo. Sa sandaling ito, nang makita niya sa sarili niyang mga mata sina Wu Changkong at Long Yeo, ang buong tao ay medyo nalito. Long Lao, Guru Wu. Si Lezengyo ay mas hindi makayanan kaysa kay Tang Wulan nang una niyang makita si Wu Changkong, kahit na may napagtanto na siya noong una niyang makita si Lan Muzi, ngunit nang makita niya talaga ito nang dumating si Wu Zhangkong, hindi na agad makontrol ang kanyang emosyon. Bagamat hindi siya katulad ni Tang Wulan at XCXC, na sumusunod kay Wu Changkong hanggang sa paglaki, sinusundan niya si Wu Changkong sa loob ng maraming taon. Sa sandaling ito, muli niyang nakita si Teacher Wu na orihinal na inakala na siya ay mamamatay, paano niya makokontrol ang kanyang damdamin. Biglang tumulo ang mga luha, at mabilis siyang lumapit kay Wu Changkong at niyakap siya. Umiyak ng mapait. Isang ngiti ang lumitaw sa palaging malamig na mukha ni Wu Changkong. Muling nagkita pagkatapos ng sakuna, sa kabila ng president ng Tang Wulan, nakita niya sa wakas si Lezengyo. Nakangiti siya pero namumula na ang mata niya. May luha sa kakatawa. Kung natalo ka lang nito malalaman mo kung gaano kahalaga ang pagmamay-ari. Tumango si Long Yeo kay Tang Wulan, pagkatapos ay tumingin kay Lezengyo, na may bakas ng kasiyahan sa kanyang mukha. Siya ay isang maliwanag at madilim na Daoluo, at sa mga tuntunin ng cultivation base, kahit si Qingtian Daoluo Yunming ay maaaring hindi niya kalaban. Kasabay nito, kontrolado niya ang kapangyarihan ng liwanag, kaya natural na nararamdaman niya ang pagbabago-bago ng elemento ng liwanag sa katawan ni Lezengyo na parang ito ay isang sangkap. Ang kanyang buong pagkatao ay parang condensation ng light elements. Tulad ng para sa banal na anghel martial soul, pumasok sa 7 kapaligiran na kaharian at maging ang kaluluwa sage. Ito ay magiging isang malaking paglukso, at magkakaroon ng isang husay na pagbabago sa lakas. Ito ang dahilan kung bakit lubos na kumpiyansa si Lezengyo. Hindi lamang niya sinira ang soul sage, ngunit natapos din ang napakahirap na pangalawang banal na bautismo ng pamilya ng banal na anghel. Ito ay napakabihirang sa kasaysayan ng Holy Angel Family. Paanong hindi tayo matutuwa? Pagkaraan ng mahabang panahon, na-control ni Lezengyo ang kanyang emosyon. Nang tumangala siyang muli kay Tang Wulan, nagbago ang kanyang ekspresyon. Mabangis niyang sinabi, alam mo na, bakit hindi mo sinabi sa akin? Nagkibit balikat si Tang Wulan, sinabi ko na sa iyo kanina, makikita pa ba kitang umiiyak? Tumingin sa kanya si Lezengyo, pagkatapos kay Wu Changkong, biglang tumawa, kung umiyak ka, mabubuhay mo si Teacher Wu, kahit umiyak ako ng 100 beses, payag ako. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, maging ang bilog ng mata ni Tang Wulan ay medyo namumula, oo. Kung umiyak ka, maaari mong buhayin si Teacher Wu, at handa siyang umiyak ng 100 beses. Noon lang sinabi ni Tang Wulan kay Lezengyo ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng kolehiyo. Nang malaman niya na maging si Wu si Duo at ang iba pa ay buhay pa at napakaraming senior sa Inner Academy, hindi niya napigilan ang sarili sa kaba. Siya nga pala, Teacher Wu at Lao Long. Sinabi sa akin ni Zengyo noon na gusto niya. Nangalahati pa lang ang pagsasalita ni Tang Wulan, at napagtanto ni Lezengyo kung ano ang sasabihin niya, at nagmamadaling lumapit sa kanya. Tinakpan ng isang kamay ang bibig niya. Huwag mong sabihin boss, pag nagpatuloy ka, sisirain ko ang pagkakaibigan mo. Mabangis na sabi ni Lezengyo. Sa wakas ay hindi sinabi ni Tang Wulan na si Lezengyo ang magiging Deputy Pavilion Master, ngunit hindi pa rin niya maiwasang matawa. Nagkataon lang na medyo kulang ako sa mga kalaban kamakailan. Malaki ang tiwala ko, bakit hindi natin pag-usapan? Let Old Long to give you some pointers. Sabik na tumingin si Lezengyo kay Tang Wulan, at sinabing, hindi mo ba sinabi, maghintay hanggang bumalik si Xiaoyan ng 2-on-1. Bagamat may tiwala siya sa kanyang sarili, nakita rin niya kung gaano kalaki si Tang Wulan. Ang Star Battle. Net Federal Challenge Championship. Hindi pa sapat ang kumpiyansa para isipin na kaya niyang talunin si Tang Wulan. Lumingon si Tang Wulan kay Long Yeo at sinabing, may kahilingan si Zengyo dati. Muling tinakpan ang bibig, at nagnganga ang mga ngipin ni Lezengyo at sinabing, okay. Matututo tayo sa isa't isa. Kilala ko ito. Tumango si Long Yeo, at sinabing, gayon din.
Nalaman na niya mula kay Wu Changkong na natalo na ni Tang Wulan si Wu Changkong noon, sa palagay na hindi ginamit ng magkabilang panig ang battle armor. Sa makatuwid, sinabi niya, maaaring gamitin ni Zheng Geyo ang dalawang salitang battle armor, ngunit hindi magagamit ni Wulan ang battle armor. Hindi gaanong natuwa si Zheng Geyo nang marinig niya ito, at mapait na sinabi, Old Long, ang aking 2-character battle armor ay na-recast ni Wulan last time. Pagkatapos noon, nag-cultivate na ako. Wala pa akong oras na gumawa ng 3-character battle armor. Hindi ito gagamitin sa ngayon. Bago maghiwalay ang 7, tinulungan sila ni Tang Wulan na kumpletuhin ang basic forging ng 3-character battle armor. Ngunit ang lahat ay naglilinang, at ang paggawa ng 3-character na armor sa labanan ay hindi ganoon kadali, at hindi pa nila ito natapos bago sila sigurado. Lalo na pagkatapos na muling bumuti ang pag-forge ng kaluluwa ni Tang Wulan, naabisuhan na niya sila ng hiwalay sa pamamagitan ng Soul Guide Communication, huwag magmadali sa paggawa ng 3-character battle armor, hintayin siyang tulungan silang mapabuti ang metal forging, at pagkatapos ay gawin itong muli. Sa makatuwid, sa pagbabalik sa pagkakataong ito, para sa Shrek 7 Devils, ang unang gawain ay kumpletuhin ang forging at gawin ang 3-character na battle armor sa parehong oras. Lahat sila ay may 7 singsing, sapat na upang mapaglabanan ang 3-character na armor ng labanan. Sa oras na iyon, magkakaroon ng isang mahusay na lukso sa lakas. Sinabi ni Long Yeo, kung gayon maaari kang humingi ng higit pang mga pagpapala. Ang larangan ng martial arts ng Tangmen Underground World ay mas mataas kaysa sa kanlungan. Ang malaking martial arts field na may diameter na 500 metro ay sapat na upang mapaunlakan ang mga mecha. Ang malaking martial arts field ay hindi hihigit sa isang ordinaryong stadium. At ang lahat ng mga pasilidad ng proteksyon ay naglalayong sa antas sa itaas ng title Daoluo. Ang 3-character battle armor master ay hindi talaga maaaring magdulot ng pinsala dito. May malabong ngiti sa mukha ni Tang Wulan, nakatingin kay Zheng Geyo, tanging kabaitan ang nasa puso niya. Sa sandaling pumasok si Zheng Geyo sa larangan ng martial arts, nag-iba ang kanyang aura. Parang medyo natakot siya kanina, pero pagkarating niya talaga dito, nagbago ng husto ang mga mata at ugali niya. Sa mga mata, kumikislap ang liwanag, tila puno ng pananalig sa tagumpay. Mayroong mahinang pagbabago bago ng halo sa paligid ng katawan. Malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na may malakas na pagbabago bago ng light element sa tabi niya. Maging ang sarili niyang katawan ay parang bomb-ilya na gumagabay sa kaluluwa, at bahagyang nagbabago ang liwanag. Nagkatinginan ng dalawa na 100 metro ang layo, at sina Long Yeo, Wu Changkong, at maraming mga disipulo sa panloob na patio ay nagtipon sa labas upang panuurin ang labanan. Tungkol sa katotohanan na si Tang Wulan ay biglang naging master ng Sea God Pavilion sa Shrek Academy, sa mga disipulo sa panloob na patio, maraming tao ang hindi pa rin kumbinsido. Lalo na yung may magandang relasyon kay Lan Muzi. Sa mata ng maraming tao, si Lan Muzi, na nasa antas na ng title Daoluo, ay mas kwalipikadong kunin ang posisyon na iyon. Ang mga kwalipikasyon ni Lan Muzi ay hindi mas mababa kaysa kay Wu Zhangkong. Sa mga tuntunin ng antas ng paglilinang, siya ay mas mababa kaysa kay Wu Zhangkong, o mas masahol pa. Maging unang kandidato. Gayunpaman, ang banal na espiritong Daoluo at ang liwanag at madilim na Daoluo ay walang pag-aalinlangan na pinili si Tang Wulan, ang pinuno ng Shrek 7 Devils, na 21 taong gulang lamang. Si Lan Muzi ay nasa 30s sa taong ito, at nasa tuktok ng kanyang buhay. Bakit hindi siya pinili ng kolehiyo? Dapat bang piliin ang Tang Wulan? Kahit na si Lan Muzi mismo, imposibleng sabihin na wala siyang iniisip sa kanyang puso. Bagamat alam din niya kung gaano kalaki ang pressure na maging pangunahing kontemporaryong Sea God Pavilion. Ngunit sa napakaraming taon bilang isang master ng panloob na patio, imposibleng sabihin na wala siyang ideya, at handa rin siyang kunin ang responsibilidad na ito. Kaya naman, nang tawagin ni G. Long ang lahat upang manood ng labanan, lahat sila ay dumating ng walang pag-aalinlangan, isa-isa. Maging ang Espiritu Santo Daoluo ay dumating. Dumating siya dahil nag-aalala siya na may masugatan sa kompetisyon. At sa kanya, may nasugatan daw, wala lang, basta may hininga, mailigtas. Kumalat ang boses ni Old Long sa buong audience, maghanda. Lumaban ng walang mga patakaran hanggang sa mawala ang bisa ng isang partido sa labanan. Sumulyap si Tang Wulan sa direksyon ni Old Long. Naunawaan niya na ang dahilan kung bakit tinawag ng lahat ang matandang General Long ay gusto niyang tumayo. Ang isang ito ay hindi maaaring ituring bilang mga ordinaryong paghahambing. Simulan. Sa tunog ng pagsisimula ni Long Yeo, naganap ang mga pagbabago sa katawan ni Zheng Geyo sa unang pagkakataon, at ang 7 spirit ring ay bumangon mula sa kanyang mga paa na parang isang blowout. Ang mas nakakagulat ay ang lahat ng kanyang 7 spirit ring ay talagang ginto. Tama, ito ay ginto. Nakikita ni Tang Wulan na ginamit niya ang blind trick na natutunan niya mula sa Devil Island, para lamang pigilan ang mga tao na makilala ang kulay ng kanyang spirit ring. Hindi lamang ang espiritong singsing ang lumitaw, kundi pati na rin ang gininto ang liwanag na tila isang blowout. Sa isang iglap, ang katawan ni Zheng Geyo ay naging maningning na ginto, at ang napakayaman na elemento ng liwanag ay ginawa ang kanyang buong pagkatao na parang isang maliit na araw.
Napakalakas na elemento ng liwanag. Ang lahat ng mga disipulo sa panloob na patio ay mukhang medyo tamad. Sa oras na ito, tinawag din si Wu si Duo at ang iba pa. Mga alagad din sila ng panloob na patio, at dito rin sila maglilinang mamaya, at kasabay nito ay pupunta sila sa Devil Island. Nararamdaman ng mayamang light element na namumulaklak sa katawan ni Lezengyo, ang mga ekspresyon ng kanilang mga mukha ay hindi maiwasang bahagyang magbago. Bagamat ang taong ito ay tila pitong singsing na cultivation base lamang, kaya niyang ilabas ang napakalakas na pagbabago-bago ng enerhiya ng hindi gumagamit ng battle armor. Paano ito maaabot sa antas ng Soul Saint? Naligo sa karagatan ng liwanag, sinabi ni Lezengyo kay Tangulan, "Boss, kailangan mong mag-ingat, ngayon ay iba na ako sa dati." Habang nagsasalita, gumalaw si Lezengyo. Itinaas lang niya ang kanyang kamay, at isang gintong liwanag ang agad na bumagsak mula sa langit, direktang binomba si Tangulan. Ang banal na liwanag ay agad na bumubulusok. Nakatanggap si Tangulan ng isang sagradong liwanag nang hindi man lang nakita ang mga pagbabago sa liwanag ng Spirit Ring. Kasabay nito, ang liwanag sa katawan ni Lezengyo ay naging mas maliwanag, at sa likod niya, isang malaking liwanag at anino ang lumitaw. Ang taas ng liwanag at anino ay humigit kumulang 15 metro, at ang buong katawan ay naglalabas ng maningning na gintong liwanag. Sa likod nito, ang 12 pakpak ay bahagyang kumakatok. Hindi ko makita ang kanyang hitsura, ngunit nang lumitaw siya, naging transparent ang buong katawan ni Lezengyo. Sa pagkakataong ito, malinaw na nakita ng lahat na direktang sinindihan niya ang kanyang ikapitong spirit ring, ang espiritong katawan, o sa halip, ang sagradong katawan ng anghel. Si Lezengyo ay naging kasosyo ni Tangulan sa loob ng maraming taon, at hindi niya mas maintindihan ang mga kakayahan ni Tangulan. Alam na alam ko kung gaano kakilabot ang explosive power ni Tangulan. Sa makatuwid, sa sandaling siya ay umakyat, walang pag-aalinlangan niyang pinakawalan ang kanyang kapangyarihan ng liwanag, upang hindi mabigyan ng pagkakataon si Tangulan na talunin siya sa isang iglap. Ang katawan ng sagradong anghel ay pinakawalan, at 2 pares ng puting pakpak ang lumitaw sa likod mismo ni Lezengyo. Ang mga pakpak ay pumutok, at ang kanyang buong katawan ay naging ganap na transparent. Sa oras na ito, si Tangulan ay binobomba pa rin ng banal na liwanag, at hindi siya nakikita. Walang alinlangan na hindi niya nakikita ang labas ng mundo sa ilalim ng takip ng mayamang elemento ng liwanag. Kahit nasa ilalim ng impluensya ng liwanag na elemento, hindi niya maramdaman ang pagbabago ng enerhiya sa labas ng mundo. Sa madaling salita, hindi niya alam na inilabas na ni Lezengyo ang tunay na katawan ni Juan. Walang alinlangan, si Lezengyo ang nagkusa nang siya ay dumating, at siya ay napakatalino sa paggamit ng mga taktika. Ang mga nanood ng labanan ay pawang mga estudyante mula sa panloob na patio ng Shrek Academy. Nang makita ang eksenang ito, hindi niya napigil ang tumanggaw ng palihim, perpektong pinakawalan ni Lezengyo ang kanyang kakayahan. Bukod dito, pagkatapos niyang ilabas ang kanyang martial soul body, napakalakas ng light energy. Nakakaloka talaga. Sa sumunod na sandali, nakita nila na parang gintong meteor ang sumugod si Lezengyo patungo sa Tangulan. Ang liwanag at anino ng 12 pakpak na anghel sa likod niya ay tahimik na lumitaw sa likod ni Tangulan. Pagsubok. Umalangaw-ngaw sa hangin ang mababang boses. Ang buong espasyo ay tila namuo sa sandaling ito. Ang ikatlong spirit ring na nagliwanag sa katawan ni Lezengyo ay ang kanyang pangatlong espiritong kakayahan, ang liwanag ng paghuhukom. Ang banal na liwanag na orihinal na nagniningning sa katawan ni Tangulan, na nagsimulang hamina, ay agad na naging ginto. Ang walang katapusang kamahalan ay malinaw na mararamdaman kahit sa labas ng playing field. Sa paliguan ng liwanag ng paghatol, ang katawan ni Tangulan ay tila nasira, at ang liwanag ng paghatol sa ilalim ng impluensya ng tunay na katawan ng banal na anghel ay masyadong malakas. Iyan ang banal na dagok ng walang katapusang kamahalan. Kaya't si Tangulan ay nagpakawala ng mahinang ugong. Sa labas ng venue, si Long Yeo, na nanunood ng eksenang ito, ay hindi maiwasang tumanggo. Kahit na siya ay isang kambal na espiritu, siya ay kilala bilang ang liwanag at madilim na hari ng dragon, at sa parehong oras ay kinokontrol ang 2 dakilang martial spirit ng liwanag at madilim na sagradong dragon. Ngunit sa mga tuntunin ng sagradong antas ng katangian ng liwanag, pagkatapos ng lahat, ito ay mas mababa pa rin sa sagradong anghel na si Juan. Ang sagradong anghel na martial soul ay ang ganap na pinakamataas na liwanag na katangian ng martial soul, at ang pinakamalaking epekto nito ay kapag nakaharap ang mga masasamang espiritu. Sa oras na ito, nakita na ni Long Yeo na natapos na ni Lezengyo ang ikalawang sagradong binyag, at sa ganitong antas ng sagradong aura, kahit na ang pagharap sa masamang espiritong Panginoon ng antas ng title Dao Luo ay maaaring maging sanhi ng matinding pananakit ng ulo. Ang ganitong uri ng liwanag ng paghatol ay sapat na upang lumukso sa isang antas upang lipulin ang ilang masasamang espiritu. Bukod dito, nasa premise pa rin ito ng hindi pagsusuot ng battle armor. Sa sandaling taglay ni Lezengyo ang 3 karakter na sandata sa labanan, walang alinlangang magkakaroon siya ng kaharian ng mga sagradong katangian. Sa oras na iyon, ang kanyang sagradong liwanag ay magiging mas nakakatakot. Si Tangulan ay tila naging matamlay sa ilalim ng dagok ng liwanag ng paghatol.
Sa sandaling ito, sumugod na si Lezengyo sa kanyang harapan. Ang isang gintong banal na espada sa kanyang kamay ay namuuna habang lumilipad. Walang pag-aalinlangan na direktang nilaslas si Tang Wulan sa liwanag ng paghatol. Si Tang Wulan ay naapektuhan ng liwanag ng paghatol, at ang kanyang buong pagkatao ay tila nagyelo. Siya ay tinadtad sa harap ng kanyang dibdib ng banal na espada, at biglang nabasag ang kanyang buong katawan ng isang gintong sagradong apoy na nagninangas. Tila ang Pavilion Master ng Sea God Pavilion sa oras na ito ay tila walang kapangyarihang lumaban. Ngunit hindi iyon inisip ni Lezengyo. Sa oras na ito, mukhang may matinding galit siya kay Tang Wulan. Kasabay ng paglipad ni Tang Wulan, lumiwanag ang pang-apat na spirit ring sa kanyang katawan. Ang 12 pakpak na anghel na naglabas ng liwanag ng paghatol sa likod ni Tang Wulan ay agad na natunaw sa kanya, na nagpatangkad sa kanyang buong pagkatao. Bilang karagdagan sa 4 na pisikal na pakpak sa likod, mayroon ding isang pares ng magaan na pakpak. Ang banal na tibak sa kanyang kamay ay agad na umuubo sa isang malaking gintong banal na espada. Hawak ang espada sa magkabilang kamay, sumigaw si Lezengyo, putulin. Tila may gintong banda sa pagitan ng langit at lupa, at ang gintong banda na ito ay tila naghiwa-hiwalay sa buong mundo. Agad na hinabol ng gintong sinulid ang katawan ni Tang Wulan. Sa sandaling ito, walang liwanag na elemento ang lumalabas, ngunit ang mga disipulo sa loob ng court na nanunood ng labanan ay nagbago ng lahat ng kulay. Napakalakas ng pag-atake. Napaka-ruthless niya talaga. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagbago si Tang Wulan. Ang gintong apoy na nagninangas sa paligid ng kanyang katawan ay biglang sumabog, naging hindi mabilang na mga spot ng liwanag at kumalat sa paligid, at ipinakita rin niya ang kanyang sariling figure sa loob. Isang patong ng makikinang na gintong kaliskis ang bomb-alot sa buong katawan, at may sibat sa kanyang kamay. Ang gintong sibat ng dragon ay tila may malinaw na kristal. Nakatiis siya ng 3 magkakasunod na pag-atake mula kay Lezengyo noon, at ngayon ay parang walang nangyari. Sa pagharap sa pagdating ng gintong sinulid, ang mga mata ni Tang Wulan ay mukhang napaka-solemn na, at isang mabangis na dagandong ng dragon ang umalangaw-ngaw mula sa kanya. Sa susunod na sandali, isang pares ng gininto ang mga pakpak ng dragon ang pumutok sa kanyang likuran. Mayroon lamang siyang isang pares ng mga pakpak, ngunit ang kanyang pares ng mga pakpak ng dragon ay mas malaki kaysa sa alinmang pares ng mga pakpak ng Lezengyo. Sa isang mabangis na beat, agad niyang itinulak ang kanyang katawan na parang isang makinang na gintong liwanag. Hinarap upang makuha ang gintong sinulid. Ang gintong liwanag ay kumislap, tila ito ay dumaan kay Tang Wulan. Ngunit isang kakaibang eksena ang lumitaw, ang bahagi ng gintong sinulid na tumatama sa kanya ay talagang sinusuportahan ni Tang Wulan sa halip na laslas mula sa kanya. Ang gintong sibat ng dragon ay nakatutok sa gininto ang sinulid, na sumusuporta dito upang itayo. Kasabay nito, sumambulat si Tang Wulan sa isang hindi maipaliwanag na aura. Boom! Sa tunog ng pagsabog, naputol ang gintong sinulid, at kasabay nito ay sumabog ito, at ang kalangitan ay puno ng mga ilaw ng sibat. Hindi lamang ginamit ni Tang Wulan ang Golden Dragon Blast para pasabugan ang suntok na pinakawalan ni Lezengyo sa tulong ng pagdating ng anghel, kundi direktang ginamit din ang Golden Dragon Blast upang himukin ang Golden Dragon Spear, na pinakawalan ang estilo na itinuro ni Chenfo. Libo-libong spear lights ang pumuno sa mga mata ng lahat, na nalunod patungo sa Lezengyo. Ang mukha ni Lezengyo ay naging sobrang solemn na, at ang 3 pares ng mga pakpak sa likod niya ay bumukas ng sabay. Ang gintong banal na espada sa kanyang kamay ay dahan-dahang umindayog, at ang ikalimang singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay lumiwanag din. Ang kakilakilabot na pagbabago-bago ng enerhiya ay agad na naging pinakamalaking galit. Biglang lumitaw ang hindi mabilang na maliliit na anghel sa nakapalibot na hangin, at ang bawat anghel ay dahan-dahang nagpakpak ng mga pakpak nito at umungal sa galit. Ang hindi mabilang na mga gintong banal na ilaw ay lumitaw din sa hangin. Para bang ang bawat elemento ng ilaw ay nag-apoy, naging matutulis na karayom, na bumaril patungo kay Tang Wulan. Galit ni Angel. Ang ikalimang espiritu kasanayan anghel galit sa ilalim ng pagdating ng anghel at ang pagpapalaki ng katawan ng banal na anghel. Ang liwanag ng bawat anghel ay tumpak na tumama sa sibat na ilaw ni Tang Wulan, na lumalaban sa kanyang pag-atake. Iyon ang unang pagkakataon na nakaharap si Tang Wulan ng ganoong paglaban sa tit for tat pagkatapos malaman kung paano ito tinutukoy. Iba talaga si Zengyo, lumaki na talaga siya ng husto. Sa sandaling ito, bigla niyang nakita na ang ika-6 na singsing ng espiritu sa katawan ni Lezengyo ay lumiwanag din. Bagamat saglit lang, nalaman agad ni Tang Wulan ang problema. Isang mabangis na dagandong ng dragon ang lumabas mula sa kanyang bibig, at ang malaking gintong ulo ng dragon ay tumakip sa katawan ni Tang Wulan. Long Wei Jie Golden Dragon Roar. Sa isang iglap, ang lahat ng enerhiya sa buong kalangitan ay tumigil sa isang iglap. Nang marinig ng mga disipulo sa panloob na patio na nanunood ng labanan ng napakalaking dagandong na ito, naramdaman na lamang nila na huminto na ang kanilang mga tibok ng puso. Ngunit sa sandaling ito, sa maraming maliliit na anghel na nagpakita sa likod ni Tang Wulan, isang figure ang biglang lumaki, na naging eksaktong kapareho ni Lezengyo. Sa ilalim lang ng epekto ng dagandong ng gintong dragon, ito at si Lezengyo ay parehong nahuhuli ng ilang sandali.
Sa susunod na saglit, dalawang sagradong figure ng anghel ang sabay na sumugod patungo kay Tang Wulan, palipat-lipat. Sa panandaliang pagpos na iyon, natural na nabawasan ng husto ang biglaang pangyayari. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tang Wulan. Ang punto ni Chen Fo ay agad na binawi, at ang kanyang kaliwang paa ay tumapak sa kawalan. Boom! Isang marahas na dagandong ang sumabog sa hangin. Ang nakita ng lahat ay nasa himpapawid, isang black hole ang biglang lumitaw sa paanan ni Tang Wulan. Ang gilid ng black hole ay ginto, parang gintong halos sa isang marahas na pag-ikot. Mula sa siwang, 8 gintong dragon ang biglang itinapon palabas, at sabay-sabay silang sumugod sa lahat ng direksyon. At nang lumitaw ang black hole, ang hangin sa loob ng 100 metro ang diametro ay ganap na na-distort na ang katawan ni Tang Wulan ang sentro. Namilipit din ang mga silhouette ng dalawang sagradong anghel, agad na nanigas ang kanilang mga galaw. Ito ay si Lan Muzi, na tahimik na nanunood ng labanan, ay biglang lumiit sa kanyang mga pupil. Anong klaseng kapangyarihan ito? Nagawa nitong tap-okan ng kawalan at basagin ang espasyo. Dahil nga siya ay isa na ngayong title Daoluo level cultivation base kaya mas naiintindihan niya kung gaano katikot at kalakas ang isang ito. Nagulat din si Le Zhenghao, ngunit sa oras na ito, ipinakita niya ang kanyang mga tagumpay pagkatapos ng retreat na ito. Ang lahat ng gintong liwanag ay agad na bumagsak at naging hindi mabilang na maliliit na anghel. Sa ilalim ng epekto ng 8 gintong dragon, sa distorted blast halo, lumipad sila sa lahat ng direksyon at sabay na tumakas palabas. Kahit na ang black hole ay hindi makalunok sa kanila. Nagpakita rin si Tang Wulan ng bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Alam mo, ngayon lang, ginamit niya ang kombinasyon ng Golden Dragon Blast at Golden Dragon Earth Shaking. Para lang pigilan si Le Zhenghao sa ere. Ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng ganoong katalinong paraan para makatakas. Nagkapatong-patong ang gintong liwanag, at muling lumitaw si Le Zhenghao sa di kalayuan, ngunit medyo namutla ang kanyang mukha. Ang mga nanood ng labanan sa labas ay nakita lamang ang kanilang mga kahangahangang laban, at siya, na talagang nasa labanan, ay nagawang higit na pahalagahan ang napakalaking pressure na kinakaharap ni Tang Wulan. Mula sa oras na ang unang banal na liwanag ay bumagsak sa katawan ni Tang Wulan, naramdaman niyang hindi siya masasaktan ng kanyang pag-atake. Ganoon din ang pakiramdam hanggang sa bumagsak ang liwanag ng paghatol kay Tang Wulan, at nang durugan niya si Tang Wulan sa hangin. Sa kanyang harapan, si Tang Wulan ay parang bundok na parang bundok, parang bangin na parang kulungan, tila hindi niya ito matinag kahit anong mangyari. Maging ang kanyang sagradong elemento ng liwanag, kapag bumagsak ito kay Tang Wulan, tila manghihina siya. Anong klaseng kakayahan ito? Bakit hindi niya siya masasaktan kung hinahayaan niyang umatake? Paano niya nalaman na si Tang Wulan na ngayon ang espiritual na cultivation base ng spiritual realm? Nang ilunsad niya ang pag-atake ng light element, bagamat hindi makontrol ni Tang Wulan ang light element na inilabas ni Le Zhenghao, pinahina pa rin niya ito ng kaunti. Kasabay ng depensa ni Long Gang, at sa sarili niyang super defensive power. Ang pag-atake ni Le Zhenghao sa antas na ito ay talagang hindi makakasakit sa kanya. Upang maging tumpak, sa antas ni Tang Wulan, napakahirap para sa mga kalaban ng parehong antas na saktan siya. Napabuntong hininga si Le Zhenghao, at nawala rin ang paningin sa paligid ng katawan ni Tang Wulan. Nakangiting nakatingin sa kanya, innate ability. Tanong ni Tang Wulan kay Le Zhenghao. Bahagyang tumanggaw si Le Zhenghao, ang tunay na katawan ng sagradong anghel ay mayroon ding titulo, na tinatawag na sagradong immortal na katawan. Hanggat naroon pa ang sagradong liwanag, siya na nagtataglay ng tunay na katawan ng sagradong anghel ay halos isang walang kamatayang pag-iral. Hanggat may sinag ng liwanag, makakatakas siya dito. Sinabi ni Tang Wulan, may iba pa bang paraan? Tapusin na natin ito kung wala. Halika ulit. Napukaw din ang pananabik ni Le Zhenghao na manalo. Huminga siya ng malalim, at muling naging transparent ang buong katawan niya. Pagkatapos ay nakita ng lahat ang isang nakakagulat na eksena, ang 7 espiritong tumunog sa katawan ni Le Zhenghao, mula sa una, ay bumukas na parang musical scale, sunod-sunod. Halos sa isang iglap, ang 7 spirit ring ay naging ganap na may kantab. Makikita sa ekspresyon ng mukha ni Le Zhenghao na nahihirapan siya ngayon. Ngunit dahil dito, medyo nagulat si Tang Wulan sa eksenang ito. Ito ay sa sandaling ito, ang una, pangalawa, at pangatlong spirit ring ni Le Zhenghao ay aktwal na gumalaw. Nakapatong sila sa isa't isa at naging isang spirit ring. Ano ang sitwasyon? Ang singsing ng espiritu ay pinagsama. Ito ay. Nagulat din si Long Yeo, sa isang iglap ay naging mas malinaw ang kanyang mga mata, ito ay, ang banal na pamamaraan ng pagtunaw ng Holy Angel Family, nos anay na talaga siya. Kahit kaunti lang. Nakakaloka talaga ang eksenang ito, lalo pa kung makita ko, kahit narinig ko na, wala pa akong narinig na ganoong sitwasyon. Ngunit ang mga katotohanan ay narito. Ang banal na espada sa kamay ni Le Zhenghao ay dahan-daang umangat, at ang banal na espada sa oras na ito ay sumailalim sa mga pagbabago sa lupa. Pakiramdam ni Tang Wulan ay biglang napagtanto ni Le Zhenghao ang kaluluwa ng espada, at ang banal na espada ay naglalaman ng aura ng matinding takot. Ang 3 espiritong kakayahan ng sagradong liwanag, ang banal na espada, at ang liwanag ng paghatol ay pinagsama.
Masasabi bang ito rin ang sarili niyang martial soul fusion technique? Ngunit ito ay hindi ang pagsasanib ng dalawang martial arts, kundi ang pagsasanib ng sariling kakayahan ng kaluluwa. Siyempre hindi iisipin ni Tang Wulan na ito ay kasing simple ng isa at isa ay katumbas ng dalawa. Ang ganitong uri ng superposisyon ay dapat na mapabuti sa geometrically. Hindi siya pwedeng mag-blend ng ganito. Kinuha ni Tang Wulan ang inisyatiba sa unang pagkakataon. Ang gintong sibat ng dragon sa kamay ay nakaturo pasulong, at ang gintong dragon ay umakyat sa langit. Ang asul na pilak na Emperor Vines ay dumagsa, agad na naghalo sa Golden Dragon Spear, mga kasanayan sa pagsasanib ng kaluluwa ng dugo. Ang asul na emperador na dragon ay umakyat sa langit ay agad na naging isang asul na gintong dragon, at dumiretso sa Lezengyo. Gatlang M 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 gatlang M. For more videos, please like, share and subscribe.